Sa isang taon ng matinding tagtuyot kung saan maging ang tubig ay problema. Nakatagpo ang pamilya ko ng isang underground na ilog, na hindi lamang may walang katapusang sariwang tubig, kundi mayroon ding napakaraming isda. Habang ang iba ay nahihirapang magtipid, kami ay kumakain ng karne sa bawat pagkain hanggang sa magsawa. Sa nakaraang buhay, hindi ko matiis na makita ang buong nayon na nagdurusa. Kaya sinabi ko sa mga taga-nayon ang tungkol sa underground na ilog. Sino ang mag-aakalang ang mga bagay sa bahay ay magiging target ng lahat? Pati ang bahay ay nawala. Hindi na matiis ng kapitan ng baryo. Pinatira kami sa isang kulungan ng baka. Ngunit pagkatapos ng matinding tagtuyot, nagkaroon ng malakas na niebe. Sa huli, ang pamilya ay unti-unting namatay sa lamig. Nang muling bumukas ang aking mga mata, nakabalik ako sa taong 1975. Bago ko matuklasan ang ilalim na ilog, nakarecover lang ako. Nakita ko si Zhao Tiezu na may hawak na pala, na may galit na nakatingin sa tatay kong si Lin Dehao. Ang lupa sa ilalim ay may malalaking bitak. Ang araw ay sobrang nakakapagod. Puno ng amoy ng lupa ang hangin. Nagtatalo ang tatay ko at si Zhao Tiezu sa tabi ng balon. Sinasabi ni Zhao Tiezu na masyadong maraming tubig ang dinala ng tatay ko. Kaya't nakikinabang siya sa publiko. Habang hawak ang pala. Bigla akong kinabahan. Noong nakaraang buhay, dito nakipag-away ang tatay ko kay Zhao Tiezu. At sa huli, siya ay pinatay. Tatay, mag-ingat ka. Tumakbo ako at tumayo sa harap ng tatay ko. Narinig ko ang isang ay. Tamang-tama ang palo ni Zhao Tiezu sa likod ng aking ulo. Sobrang sakit na parang nagdilim ang aking paningin. Nagsimulang bumagsak sa lupa na parang patay. Nabigla si Zhao Tiezu. Nahulog ang pala sa kanyang kamay na may tunog. Naging gulat din ang aking ama. Nakita niyang nakahiga ako sa lupa na walang galaw. Ayaw na niya kahit ang timba. Nakapula ang mga mata, sumigaw siya ng Yuanzai. Huwag mo akong takutin, itay. Wala na siyang panahon para makipaglaban sa mga tao sa paligid. Buhat niya ako at tumakbo papuntang bahay. Itay, buhat-buhat ako habang tumatakbo. Ramdam ko na puno ng pawis ang likod niya. Narinig ko pa siyang tahimik na pinapahid ang luha. Pakiramdam ko ay mas nakakatulog ako ng mahimbing. Nandito pa rin ang tatay ko sa buhay. Hindi pa nawawala ang dalawang nakababatang kapatid ko. May pagkakataon pa kaming magkausap. Pag-uwi ko, katatapos lang ng tatay ko. Inilagay niya ako sa kama. Bumukas ang mata ko. Nasa tabi niya si Nanay Wanggilan na umiiyak. Kailangan nating lumabas para maghanap ng doktor. Nagising ako at natakot kaya nahulog ang palanggana sa kamay ko. Wala akong oras para magpaliwanag. Hinawakan ko ang kamay ng tatay ko. At hinila ko ang nanay ko papasok sa loob. Isinara ko ang pinto. Yung mga tao sa pamilya Zhao, ayusin natin sila mamaya. Ngayon, may hawak akong kayamanan na makakapagpabago sa kapalaran ng pamilya natin. Gusto kong ipakita sa inyo. Bumaba ang boses ko. Itinuro ko ang lokasyon ng bodega. Sa halip na maglakad ng ilang milya araw-araw, para makakuha ng tubig mula sa tuyong kanal, mas mabuti pang maghukay tayo ng balon. Bumaba ang boses ko at sinabi ko sa kanila. May puting tela akong nakatali sa aking noo na may dugo. Nakakatakot tignan. Si Lin Dehao ay nakadapa sa pintuan, humihitit ng sigarilyo. Pagkarinig niya sa sinabi, halos mahulog ang kanyang sigarilyo sa lupa. Aking iniling ang ulo at sinabi, Yuanzai. Ikaw, bata, nalito ka na. Ang lupa dito ay pumutok ng 3 pulgada. Ang ilang mga lumang balon sa nayon ay natuyo na. Saan tayo makakakuha ng tubig? Kailangan ng master para maghukay ng balon. Kailangan din ng mga ladrilyo at bato. Wala na tayong makain na sapat. Saan tayo kukuha ng pera? Naiinis na ako at nagtatapik ng paa. Lumapit ako sa kanya at mahina kong sinabi, Itay. Naniniwala ka ba sa akin? Noong nakaraang araw, natuklasan ko yung lupa sa likod ng cellar. Mabigat ang humidity doon, tiyak may buhay na ugat. Mukhang magtatagal pa ang tagtuyot na ito. Kung maghihintay pa tayo, kailangan nang magutom ang mga tao sa baryo. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Nang sinabi ko ito, medyo tumaas ang boses ko nang hindi ko namamalayan. Narinig ng nanay ko na si Wanggilan ang ingay. Agad siyang tumakbo mula sa kusina. Akala niya nag-aaway kaming dalawa. Nang maunawaan niyang gusto kong maghukay ng balon, siyang unang sumang-ayon. Sinabihan din ng nanay ko si Laulo. Tama ang sinasabi ng bata. Ang tubig ay buhay. Kung makakakuha tayo ng tubig, mabubuhay ang pamilya namin. Hindi pinapayagan ng mga hayop na Zhao na kumuha kami ng tubig. Kaya tayo na lang ang gagawa ng tubig. Si Lin Dehao ay talagang isang matatag na tao. Nang marinig ito, bigla niyang pinatay ang sigarilyo. At nagangalit na sumang-ayon. Noong mga oras na yon, tumingin siya sa mga pasa sa aking ulo at namula ulit. At mahina niyang sinabi, sobrang tindi ng ginawa ng batang si Zhao Tiezu. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito. Sa tuwing binabanggit ang pamilya Zhao, sumisiklab ang galit sa aking puso. Noong nakaraan, sila ang pamilya Zhao na umaabuso sa kanilang bilang. At inangkin ang bahay ng pamilya ko. Sa huli, nagdulot ito sa aking mga magulang na magyelo ng buhay. Ngayon, kahit na hindi pa nangyayari ang mga bagay na yon, naitanim na ang galit.
Marami ang mga kapatid ng Zhao. Kung makikipaglaban kami, tiyak na malulugi ang aking ama. Ngunit hindi ito hadlang. Nakumuha muna ako ng kaunting interes mula sa kanila. Sa hapunan, uminom ang pamilya ng kaunting sabaw ng kalabasa na malabnaw. Pinatulog ko na ang dalawang nakababatang kapatid. Hinila ko ang mga magulang ko papunta sa likod na silid. Inilipat ang mabigat na kahoy na kama sa sulok. Nakita ang ilalim na karaniwang pinaglalagyan ng mga kamote. Dito na nagsimulang maghukay ang tatay. Tumingin ako at nakita kong maganda ang feng shui dito. Siguradong may magandang mangyayari. Itinuro ko ang isang sulok ng lupa. Pagkatapos makuha, walang pagdududa. Tinanggal ang kanyang coat at kinuha ang pala at nagsimula na. Magaling siyang magtrabaho. Puno ng kalamnan ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nakakuha na siya ng maraming lupa. Hindi rin nag-aaksaya ng oras si Wanggilan. Hawak ang lampara, nagliwanag siya sa pasukan ng lungga. Paminsan-minsan, magbibigay ng tuwalya para punasan ang pawis. Yung lupa na nahukay, inilalakad namin palabas gamit ang kawayan. Itinatambak sa ilalim ng pader sa likod ng bakuran. Balang araw, magiging masaganang lupa ito. Pwede pang magtanim ng gulay. Ganito lang ang ginagawa ng pamilya sa ilalim ng kama. Nagsasagawa ng lihim hanggang hating gabi. Pagod na ang mga buto ko, halos nagkakawatak-watak na bago ako nagpahinga. Kinabukasan ng maaga. Lumabas ako bago magliwanag. Bago umalis, pinagsabihan ko ang tatay. Kapag pumunta ka sa trabaho, magtanong ka muna sa punong barangay. Sabihin mo na muntik akong saktan ni Zhao Tiezu. Huwag mo nang alalahanin ang iba. Pupunta ako sa baryo para ayusin ang ilang bagay. Medyo nag-aalala si Lindehao. Ngunit kailangan niyang ayusin ang irigasyon. Ito ay isang tungkulin na ipinadala ng produksyon na koponan. Kailangan ng bawat pamilya na magpadala ng tao. Pagdating niya sa lugar ng irigasyon, una niyang hinanap ang punong baryo na si Zhao Dechang. Si Zhao Dechang ay tiyuhin ni Zhao Tiezu. Nakaupo sa bato, nanghihigop ng tubig. Pagkatapos marinig ni Zhao Dechang ang sinabi ng tatay ko, walang kahit isang mata ang tumaas. Dahan-dahang sabi niya, Wanshon. Hindi lang si Tiezu ang may kasalanan dito. Mas marami pang tubig ang dinagdag ng anak mo. Iyon ay pagkuha ng pakinabang sa kolektibo. Si Tiezu ay para sa pagpapanatili ng katarungan. Nanginig ang buong katawan ng tatay ko sa galit. Pero siya ang punong barangay. Kaya kailangan niyang magtiis at magsalita ng mahinahon. Yun ay para kay Ginoo, ang benepisyaryo ng 5 proteksyon. Hindi niya ito pinamimigay sa sarili. Si Zhao Dechang ay nagsimangot at nagpaalam ng hindi na interesado. Tapos na ang usapan, umalis na siya. Huwag mong hadlangan ang progreso. Alam ng tatay ko na itong matandang soro ay nagpoprotekta sa anak niya. Kailangan lang niyang itago ang galit at magbuhat ng mga bato. Samantala, direkta akong pumunta sa bahay ni Ginoo sa silangan ng nayon. Pagpasok ko, agad akong nakiusap at nakiupo kay Ginoo. Nakaturo sa sugat sa ulo at umiiyak, sabi ko, Ginoo. Hindi lang kinidnap ni Zhao Tiezu ang tubig ninyo, kundi tinawag ka pang walang anak na matanda. Ipinapadala ko sa inyo ang tubig. Ibinangon niya ang malaking pangpalo. Halos tamaan ako noon din. Tingnan mo ang sugat na ito. Si Ginoong ay mainitin ang ulo. Pagkarinig sa salitang iyon, sinaktan niya ang tungkod na parang nagngangalit. Ang walang kwentang bagay na ito ay lumaban sa kanya. May ganitong mga bagay talaga. Kung totoo man, agad akong huli ng tao at ipapadala sa bayan. Kapag nakita ni Zhao Dechang ang mga tao mula sa bayan, nawala ang kanyang isip. Ang kanyang kapangyarihan bilang punong bayan ay biglang nawala. Nagsisimula siyang yumuko at magpakumbaba habang naglalakad sa unahan. Si Zhao Tiezu ay patuloy na nagmamalaki sa dam. Ikaw, Lin, pinagsasamantalahan mo ako. Tumawa ako ng mapanlait. Hindi niya pinansin. Ang opisyal sa baryo ay nakasimangot habang nagsasalita, matapang ang dating. Diretsong pinatigil ng mga milisya siya at dinala. Sabi nila ay alamin muna bago magdesisyon. Ngayon, alam ni Zhao Tiezu na siya ay nagkamali. Sa kamay ko na hindi niya pinapansin, siya ay nadapa. Dumating ang nakababatang kapatid ni Zhao Tiezu, si Zhao Tinyu. Nakita kong nahuli ang kuya niya. Nagmamadali siyang lumapit sa akin na parang nag-aapoy ang mga mata. Lin Yuanzai, maghintay ka sa akin. Pagbalik ko sa bahay sa gabi, sinabi ko ito sa mga magulang ko. Si Lindehao ay sobrang saya. Purihin lang ako na may magandang kinabukasan. Sa oras ng hapunan, upang ipagdiwang, ang nanay ko ay hindi kapani-paniwala na naglagay ng mahalagang bigas sa sopas ng kalabasa. Ang amoy ay kumalat sa buong bahay. Dinala ko ang aking mga magulang at muli kaming pumasok sa silong ng lupa. Nang dumating ang 3 gabi, isang matibay na hampas ng aking ama. Biglang narinig ang isang kaluskos. Biglang bumagsak ang lupa sa ilalim ng paa ko. Isang malamig na ihip ng hangin. Biglang lumipad palabas mula sa madilim na butas. Ang hangin ay may dalang matagal nang hindi nararamdamang singaw ng tubig. Kapag naamoy mo, nakakagaan ng pakiramdam. Nabuksan na. Ako ay nakataas ang tinig sa kasiyahan. Kahit ang kamay ng tatay ko ay nanginginig. Nagsindi kami ng 2 sulo. Umakyat kami sa hagdang bato pababa. Sa ibaba ay isang napakalaking likas na yungib.
Puno ng mga kakaibang stalactite sa itaas. Kislap na kislap. Hindi pa kami nakalakad ng 2 hakbang. Narinig na namin ang tunog ng umaagos na tubig. Lumiko kami sa isang pader ng bato. Nakanganga ang buong pamilya namin sa tanawin sa harap namin. Isang underground na ilog na 5 hanggang 6 na metro ang lapad. Malinaw ang tubig ng ilog na kitang-kita ang mga bato sa ilalim. Sa liwanag ng sulo, maraming alon at bula ang kumikislap sa ibabaw ng ilog. Tatay, tingnan mo yung mga isda. Itinuro ko sa gilid ng ilog sa mababaw na bahagi at sigaw. Yung mga isda ay madilim at mataba. Isang isda na may bigat na mahigit 10 kilo. Naabala sa pampang, kumukuha ng sustansya mula sa lupa. Ang tatay ko, si Lindehaw, ay direktang lumuhod sa tabi ng ilog. At sinimulang uminom ng tubig mula sa kanyang palad. Habang umiinom, siya'y umiiyak. Ito ay buhay na tubig. Ito ay matamis. O Diyos, buksan mo ang iyong mga mata. May pag-asa na ang pamilya namin. Si Wanggilan ay labis na naantig at pinunasan ng luha. Habang tinitingnan ang di mabilang na isda. Alam kong hindi lang ito tubig na makakapagligtas ng buhay. Ito rin ang pinakamahalagang yaman sa panahong ito. Maluwang ang kuweba na ito. Naglibot kami dito ng halos magdamag. Sobrang malamig dito, parang sa yelo. Punong-puno ng mamasa-masang amoy ang hangin. Kakaibang mundo ito kumpara sa tuyot na pawis sa labas. Hanggang sa halos maputol na ang siga. Saka lang kami ayaw ng iwan ng lupa. Isinarado namin ang takip ng imbakan. Binalik namin ang kahoy na kama sa dati nitong lugar. Ang mga magulang ko ay nakaupo sa ilalim ng kerosene lamp, sabik na sabik. Pinapahina ko ang boses ko at seryosong sinabi. Nanay at tatay. Kahit na itago ang bagay na ito sa loob, huwag ipaalam sa mga tao sa labas. Kung kumalat ito, hindi na natin kayang ipagpatuloy ang buhay natin. Si Lindehaw ay malalim na humitit ng sigarilyo at tumango. Alam ko, huwag ipakita ang kayamanan. Ang tubig ay ginto. Bukas ay itataas ko ang pader ng likod bahay ng kaunti. At maglalagay ako ng basag na salamin sa tuktok ng pader. Para hindi makapasok ang mga tao mula sa pamilya Zhao. Bukas ay hahanapin ko ang mga buto ng gulay na itinabi ko noong nakaraang taon. Kapag may tubig, makakapagtanim tayo ng mga berdeng gulay sa likod bahay. At mag-aalaga pa ng ilang manok. Ang mga itlog ng manok ay pera rin. Sa gabing iyon, hindi natulog ang buong pamilya. Kinabukasan, nagpunta sila upang ayusin ang irigasyon. Bagaman namumula ang mga mata ng mga magulang. Pero puno sila ng sigla. Kahit ang kanilang mga tingin ay may tiwala na. Nang gabi, maaga akong umuwi. Naghanap ako ng lumang lambat. Habang hinihintay ang pagdilim, nagtago kami ng tatay ko sa loob ng yungib. May ilang bitak pa sa loob ng yungib. Nasa makitid na bahagi ng ilog kami. Gumawa kami ng dam gamit ang malalaking bato. Naiwan lang ang isang butas para sa lambat. Pagkatapos, hinawakan ng tatay ko ang kahoy at sinimulang haluin ang tubig. Pinausog ang mga isda papasok sa butas. Biglang sumabog ang tubig sa paligid. Patuloy na sumasalpok ang masiksik na grupo ng mga isda sa pamingwit. Halos mapapadulas sa lakas, halos akong mahila papunta sa tubig. Tatay, halika na. Dali, dali. Bilisan nyo, bilisan. Nawawala na sa boses ang kasabikan ng tatay ko. Pagkatapos naming mahuli, tingnan namin. Lahat ng isda sa pamingwit ay buhay na buhay at tumatalon-talon. Marami pang makapal at matigas na malaking isda ng jeep. Yung pinakamalaking isda siguro ay mga 15 o 16 na kilo. Tumutunog ng malakas sa lupa. Sa isang hampas lang. Hindi bababa sa 50 kilo. Tinitingnan ni Lindehaw ang mga isdang ito. Halos mapalabas ang mga mata niya. Ito, isang hampas lang nito ay sapat na para sa amin sa kalahating buwan. Pinayuhan ko siyang ilagay muna ang isda sa isang natural na maliit na hukay sa baybayin. Yung hukay ay konektado sa isang madilim na ilog. Buhay ang tubig. Hindi mamamatay ang isda. Kapag nakolekta na ito, hindi magtatagal. Sa aming hukay, pwedeng umabot ng 1 toneladang isda. Pagkatapos ng pagtatrabaho ng nanay ko sa bukid at pumasok dito, nakita ang napakaraming isda sa tubig. Nakatulala ako sa lahat. Diyos ko! Ito na ang nahanap na kayamanan, hahaha. Dahil hindi makapagluto sa nayon, natatakot na makuha ang amoy. Lumabas kami ng aking lolo sa dilim. Sa gitna ng matinding tagtuyot. Walang kahit anong tunog ng insekto sa daan. Tanging ang tunog ng mga gulong na nag-ingay. Na lalo pang nakakasakit sa tainga sa dilim ng gabi. Hanggang 1:00 ng madaling araw, ay nakarating na sa bodega ng junk shop sa labas ng lungsod. Napakalayo ng lugar na ito. Puno ng kalawang at sirang mga bakal sa paligid. May amoy ng amag at kalawang sa hangin. Kumuha ako mula sa aking bulsa ng kalahating piraso ng kulang sa forma na lumang pahayagan. At marahang kumatok ng 3 mahahabang at 2 maikli. Sa isang kahoy na pinto, isang lalaking may suot na lumang sombrero ang sumilip. Siya si Old Kian. Laging siya ang tinatawagan kapag may kulang sa kantina ng malaking pabrika sa bayan. Kinuha ni Old Kian ang kalahating piraso ng pahayagan mula sa aking kamay. Tiningnan ko muna ang sarili ko. At saka ako nakahinga ng maluwag. Binaba ang boses ko at sabi,
Bakit ka pa dumating? Mga bagay. Inangat ko ang lumang kumot sa tricycle. Ipinakita ang isda na parang may engkanto pa rin sa loob. Biglang naging diretsyo ang mga mata ni Kuya Kwen. Hinawakan ng isang isdang may bigat na 10 kilo. Na madulas. Na tumatalon sa kanyang kamay. Grabe sa mga panahong ito. Saan ka makakahanap ng ganitong karaming masusustansyang isda? Habang siya ay namamangha, agad niyang tinawag kami na pumasok sa kailaliman ng bodega. Sa panahon ng planadong ekonomiya, lahat ay may takip sa mukha. Tanging mga mata lamang ang nakikita. 5 sentimos bawat kilo. Walang iba pang presyo. Diretso na ako sa punto. Si Lindehaw ay nakikinig sa tabi na nanginginig sa takot. Sa panahong ito, ang karne ng baboy ay nasa 7-8 sentimos lamang. Ang isda ay binebenta sa 5 sentimos. Sobrang mahal talaga. Pero si Laukian kahit isang pagtatalo wala pang nakuha. Yung isda na ito kailangan ko agad, lahat kukunin ko. Binabantayan ko rin yung mga panindang matitindi sa kanilang warehouse. Gusto ko ng 2 pirasong makapal na bulak. At isang sako ng 50 kilo na puting harina. Bigyan mo ako ng 1 piraso ng industrial coupons. Maingat na hinila ni Laukian ang mga bagay mula sa likod ng tambak ng lumang dyaryo. Ito ang mga yaman na nakuha niya mula sa iba't ibang paraan. Tinitingnan ng tatay ang maputing mukha. Ayaw niyang maalis ang tingin. Kumikirot ang kamay niya. Pagkatapos ng transaksyon, isiniksik ko ang pera sa tatay. Agad na nagsusumite si tatay sa butas sa bandang baywang ng pantalon niya. Takot na baka mawala ang pera na parang may pakpak. Sa daan pa uwi. Kahit na puno ng mabibigat na bagay ang unicycle. Bigla na lang may narinig na mabilis na katok. Nandyan ba ang asawa ni Dehaw? Manghiram ng kaunting apoy. Sinusubukan iyon ni Lola Song. Kilala ang matandang ito sa kanyang matalas na mata at ilong. Mahilig siyang makialam sa buhay ng iba. Nagbigay ako ng senya sa aking ina. Agad na itinago ni Wanggilan ang mangkok ng karne sa kabinet. Pinunasan ang langis sa labi. Bumukas ng kaunting pinto. Walang apoy sa bahay ni Auntie Song. Nais niyang uminom ng pumpkin soup para pampalipas. Saan nang gagaling ang apoy? Nakangisi si Old Lady Song habang tinitingnan. Malakas ang amoy na hinihitit niya. Pero matagal nang nawala ang amoy ng pampalasa ng nanay ko. Bakit parang may amoy karne pa rin sa hangin? Siguro nagugutom ka na at nananaginip. Ay! Sa panahong ito, halos mauubos na ang balat ng puno. Saan pa kukuha ng karne? Pinapalaya si Lola Song. Pero mas naging alerto pa rin ang puso ko. Hindi ako nakatulog buong magdamag kagabi. Nang pumunta ako sa Bukirin, medyo nanghihina talaga ako. Ang tagasuri sa baryo ay si Zhao Meifeng. Siya ay tunay na kapatid ni Zhao Deqiang. Dahil sa apelyidong Zhao. Nasa taas ang ilong sa baryo. Pagkatapos ng trabaho. Ngayon, hindi lang niya binawas ang puntos ko. Kahit ang asawa mo, nabawasan din ng 2 puntos noong nakaraang araw. Basta't nagkakaisa ang mga tao sa labas ng pamilya. Hindi matatag ang pwesto niya. Bumaba ako ng boses at nagbigay ng ideya kay Song Laoshi. Pabalikin siya para makipag-usap kay Mama Song tungkol dito. Kahit na nakakainis si Mama Song. Pero sa pagprotekta sa sariling interes. Tama nga kinabukasan. Si Lola Song ay nakipagsagutan kay Zhao Meifeng. Dahil sa issue ng mga puntos sa trabaho. At nagdulot ito ng kaguluhan. Sa gitna ng gulo. Ako rin ay nagpasiklab ng apoy mula sa tabi. Dahil dito, ang mga taga-Bukirin, na matagal nang naiinip ay nagbago ng panig. Walang magawa si Zhao Deqiang sa huli. Upang mapawi ang galit ng lahat. Kailangan munang itigil ang posisyon ni Zhao Meifeng. Sabi ay kailangan muling pumili ng tao. Nang dumating ang gabi, binigyan ko siya ng 5 kilo ng bigas. At kinuha niya ang asno para sa akin. Dapat maging maingat si Yuan Zai sa paglabas ngayon. Huwag mag-alala, Kuya Go, alam ko na. Sa pagkakataong ito, madali na para sa akin at sa tatay. Dahil may asno kaming sasakyan, mas madali na ang pagdadala ng isda. Muli kaming naglatag ng lambat sa madilim na ilog. Ngayon, puro malalaki ang nahuli. Walang sinuman ang naglakas loob na akuin ang responsibilidad sa pagpatay ng produktibidad. Nang tawagin si Zhao Deqiang sa barangay, ang kanyang mukha ay nakakatakot sa sobrang lungkot. Tinitigan niya ang mga resibo at diagnosis na may malaking pulang selyo ng Bayan Hospital. At diagnosis na yon, hindi makasagot ng kahit isang salita. Nag-usap si Zhao at magdamag. Sa huli, nagpasya silang unahin ang paggalang bago ang laban. Kahit pa magdugo ng malaki, kailangang ayusin ito. Sa gabing iyon, tahimik na sinabi ni Zhao Deqiang sa kanyang nakatatandang kapatid na si Zhao Wankai. Kuya, kung hindi magbabago ng isip ang pamilya Lin tungkol dito, si Zhao Wankai, ang leader ng grupo, ay labis na pinahahalagahan ang kanyang reputasyon. Nagtatampisaw ang kanyang sigarilyo sa mesa na parang nag-aalab. Alam din ni Zhao Wankai sa kanyang puso, na ang kanyang anak na si Tiezu ay kumilos para tulungan si Zhao Deqiang na makuha ang tubig. Hindi dapat siya lang ang magbabayad dito. Kinabukasan, nakasimangot si Zhao Deqiang. Dala si Zhao Wankai ng merienda papunta sa kwarto ng ospital. Nakapikit ako, nagkukunwaring nakatulog. Naharang si Lindehaw sa harap ng kama. Parang gustong makipaglaban.
Si Kuya Lin, si Tiezio, bata pa at puno ng sigla. Tignan mo kung gaano kalaki ang gulo nito. Lahat tayo ay mga kabarangay. Piliting-pilit ni Zhao Dechang ang isang ngiti. Dahan-dahang binuksan ang mata. Kinuha mula sa ilalim ng unan ang isang piraso ng papel na may malaking pulang selyo. Isang medical certificate na may malaking pulang selyo. Tumingin ng malamig sa kanya. Maaaring hindi na magamot ang sugat na ito magpakailan pa man. Gusto ko lang itanong. Ngumiti ng bahagya si Zhao Wankai habang kumikirot ang pisngi niya. Biglang niyang pinalinga ang ulo. At galit na sumigaw kay Zhao Dechang. Tingnan mo ang mga mabubuting tagapagmana na itinuro mo. Hurry up at magpakumbaba at mag-sorry sa pamilya Lin. Sa huli, sa presyo ng clan leader na si Zhao Wankai. Bayad na 400 yuan bilang danyos. Higit pa dyan. Nirom niya ang kanyang mga mata at naisip. Talagang galing ni Yuan Zai. Si Zhao Dechang, sa araw-araw, seryoso. Pero sa likod, kasama pala niya ang kanyang nakababatang biyanan. Hinintay ni Gu Shui, huminga ng malalim at patuloy na nakatingin. Lumipas ang mahigit 1 oras. Biglang narinig ang mahinang iyak ng sanggol sa loob ng bahay. Napatigil si Gu Shui sa gulat. Yung panganay ng pamilya Sun Qiaoyun. Hindi ba siya naibalik na sa bahay ng ina? Tahimik siyang umusad ng ilang hakbang na nakadikit sa ilalim ng bintana. Narinig lamang ang hindi mapagpasensya na boses ni Zhao Dechang mula sa loob. Bakit hindi pa naipanganak ang ligaw na anak? Hindi ba't sinabi kong itapon mo ng malayo? Iyan ay aking sariling dugo. Paano ko magpapakita ng tunay na pagmamahal sa kanya? Si Sun Qiaoyun ay mahina ang boses habang umiiyak. Inilagay ko siya sa isang pambalot. Itinapon sa lugar kung saan madalas magpakita ang malaking itim na aso. Iniisip ko na ito na ang kanyang kapalaran. Sino ang mag-aakala na maililigtas siya ni Yuan Zai na isang gago? Si Zhao Dechang ay mahina ang boses na umuungol. Ang mall sa bewang ng batang ito ay eksaktong katulad ng sa kanyang ama. Kung makita ito ng iba, pareho tayong mapapahamak. May malaking pulong bukas. Kailangan itong ayusin. Si Gu Shui ay nakikinig sa labas ng bintana, nanginginig. Sinasabing pinabayaan mo ang kanyang anak. Pinaalalahanan ka pa na may masamang balak siya sa iyo. Tapos si Zhao Dechang ay nagdala ng mga kapatid na Zhao para mag-ingay. Diretso kanilang binuhat at dinala. Sinabi pa ni Zhao Wankai. Basta maipasok ka lang nila. Handa silang magbigay ng 200 yuan para sa kaayusan. Kakapasok lang ni Lin Dehao mula sa pagpuputol ng kahoy. Narinig niya ang usapan. Nalaglag ang pala sa kamay niya sa lakas. Galit na galit ang mukha niya. Mga hayop na ang mga putang na ito. Sa nakaraang buhay, pinatay nila ang buong pamilya namin. Ngayon, gusto pa nilang maghiganti. Ngayon, hindi ako titigil hanggang hindi ko sila mapuksa gamit ang kaldero. Itay, huwag kang ma-pressure. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Ang sapantaha ay mahuhulog lamang sa kanilang bitad. Sa araw na ito, hindi natin kailangang kumilos. Kailangan lang nating magsalita. At maaari nating gawing walang kakayahan ang pamilya Zhao. Lumapit ako sa kanilang taina. At detalyado kong inilahad ang planong naisip na. Matagal na. Habang nakikinig si Gu Shui, lalo siyang nagniningning ang mga mata. Sa huli, malakas siyang bumangga sa kanyang hita. Yuan Zai, talagang hinahangaan ko ang utak mo. Ngayon, gusto kong makita kung paano matatapos ng matandang Zhao Dechang ngayon. Eksaktong 8:00. Puno na ng tao ang palaruan ng headquarters. Sa gitna ng matinding tagtuyot, wala namang masyadong trabaho ang mga tao sa ngayon. Ngunit bigla na lang may isang nagdudulot ng gulo. Itinuro niya ako. Bigla siyang bumangon ang boses. Yuan Zai, ilang araw na ang nakalipas, kinuha mo mula sa labas. Isang sanggol na hindi alam ang pinagmulan. Akala ng mga tao sa nayon ay mabait ka. Ngunit sino ang nakakaalam na ang batang ito ay talagang ikaw ang nagdala? Hindi lang iyon. Ikaw pa ang may balak na manloko sa mga kababaihan dito sa baryo. At ginagawang parang si Zhao ang target mo. Ngayon, gusto kong ipagtanggol ang buong baryo. Lahat ay huhusgahan ka ng mabuti, ikaw na walang hiya. Pagkatapos marinig iyon, biglang nag-alsa ang mga tao sa ilalim ng entablado. Si Lola Song ay nakapila sa unahan. Agad na sumali sa sigawan. Sabi ko na ang pinanggalingan ng bata ay hindi tama. Totoo nga, galing sa siya. Si Yuan Zai, kahit na mukhang maayos, ay ganito ang ginagawa sa lihim. Sa likod, ginagawa niya ang isang kawalang hiyang bagay. Agad na sumunod ang mga tao mula sa Zhao. Sari-saring mura ang naririnig. May ilan pang mga kabataan mula sa Zhao ang nagbabalak. Bumaba ang manggas at gusto nang sumugod para hulihin ako. Lahat kayo, tumigil kayo. Ako'y bumigkas ng isang malamig na sigaw. Hindi malakas ang aking boses. Ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay nakatutok. Sa mukha ni Zhao Dechang, biglang nagbago mula sa pula ang mukha ni Zhao Dechang. Muling nagbago mula sa sarili. Tumuturo siya sa akin. Nanginginig ang buong katawan niya. Nagsisinungaling ka. Nagbubuga ng salita. Sa bibig mo, nagsisinungaling ka. Sumigaw ako sa ibaba. Gu Shui. Sabihin mo ang lahat ng nakita at narinig mo kagabi.
Sa harap ng buong nayon, mga matanda at kabataan, na walang kahit isang salita na mawawala. Si Gu Shui ay mabilis na umakyat sa entablado. Hawak ang dokumentong may pirma. At malakas na nagsimula siyang magbasa. Mula sa pagkatok ni Zhao Deqiang sa pinto ni Sun Qiaoyun sa gitna ng gabi, hanggang sa pag-uusap nilang dalawa sa loob ng bahay. Mula kay Zhao Deqiang, pinagsabuatan ni Sun Qiaoyun at ang kanyang anak. Na sa araw na ito ay balak akong saktan sa pulong. Bawat salita ay malinaw na malinaw. Lalong lumalaki ang mga mata ng mga tao sa ibaba. Lalong lumalaki rin ang kanilang mga bibig. Walang nakakaasahang. Ang seryosong punong baryo ay nakipagsabuatan sa kanyang sariling pamangkin na babae. Nanganak pa. Maging para itago ang kahihiyan. Kailangan niyang saktan ang sariling dugo. Bumubula ka, Gu Shui. Nagsisinungaling ka. Maghahain ako ng kaso laban sa'yo. Sumisigaw si Zhao Deqiang ng walang kapantay na galit. Lumuhod ako. Tinitignan ang mukha niya na puno ng galit. Malamig ang tingin. Si Zhao Tijun ang unang nagpasimula sa inyo, Zhao family. Noong nakaraan, pinalayas niyo ang buong pamilya ko sa hayupan at pinainitan. Sa panahong ito, halos mapatay ni Zhao Tiezu ang tatay ko. Gusto ni Zhao Deqiang na ipasok ako sa kulungan. Ngayon, nagdala pa kayo ng armas sa gitna ng gabi. Paano natin babayaran ang utang na ito? Hindi na ako nakipag-usap pa sa kanila. Diretsong pinapalo ni Gu Shui ang tao. Pagliwanag ng umaga, diretso silang dinala sa kolektibo. Pumasok sa bahay ng tao nang walang permiso. Nang may dalang armas, nanakit. Kahit hindi nasawi ang tao. Sapat na para sa kanila ang matikman. Ang mga tao ay talagang nagalit dahil sa nangyari kay Zhao Deqiang. Walang magandang impresyon sa Zhao family. Sa tingin ko sa sitwasyong ito, diretso nilang ikinulong sina Zhao Tijun at Zhao Tinyu. Magkapatid na lalaki. Naghihintay sa susunod na hakbang. Matapos ang pangyayaring ito, tiyak na tuluyang bumagsak ang Zhao family. Nahuli na ang mga lalaki sa pamilya. Ang mga may sakit at mga matatanda, babae at bata ay hindi na makalabas ng bahay. Ngunit hindi pa rin ako nagpakasigla, alam ko. Kahit na ang Zhao pamilya ay may natitirang hininga. Mag-iisip pa rin silang makagat ako. Tama nga, hindi lumipas ang 3 araw at may nangyari. Noong umagang iyon, pumunta ang mga tao sa nayon sa pampublikong balon para kumuha ng tubig. Kakaakyat lang ng isang balde ng tubig. Nakita ko na may patay na daga sa tubig. Sobrang nakakagulat na diretso pa siyang pumasok sa bahay. Dala-dala niya ang isang maliit na kaldero at mga pinggan. Gamit ang buhay na tubig mula sa ilog sa ilalim ng lupa. Nagtayo siya ng maliit na kusina sa loob ng kuweba. Nagluto siya ng isang lutuing parang gatas na kulay. Walang masyadong pampalasa. Naglagay lang siya ng isang pirasong malaki na asin. Pero ang amoy nito ay sobrang sariwa na parang gusto mong umiyak. Sa tag-init na tagtuyot kung saan lahat ay umiinom ng putik. Kami ng 3 miyembro ng pamilya ay nakaupo sa ilalim ng lupaing kuweba. Naghahain ng mainit at masarap na sabaw ng isda. Kumakain ng malambot at sariwang karne ng isda. Halos tumutulo na ang luha namin sa kasiyahan. Habang umiinom ang nanay ko, sabi niya, "Ang bango-bango talaga. Sobrang bango talaga. Babalik ako at magluluto ako ng isa pang palayok para kinaksiwing. Hayaan mong kumalat ang amoy bago ko ito dalhin. Huwag na huwag tayong papayag na may ibang tao na makakaamoy ng kahit kaunting lansa." Tinitignan ko ang madilim na tubig ng ilog. Nasa isip ko kung paano ko mapapabalik sa Zhao pamilya. Ang mga utang nila sa atin. Tatay. Mamaya ay ayusin natin ang isdang ito. Dadaling kita sa isang magandang lugar mamaya. Habang nagsasalita ako, inaayos ko ang mga kumot sa loob ng bahay. Lumantad ang mabigat na trapdoor sa ilalim. Si Lindihaw ay nakaupo sa tabi ng kama, naninigarilyo. Nang marinig ang sinabi ko, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ko man lang namamalayan na may abo sa ibabaw ng paa. Yuan Zai, talagang pupunta ka ngayong gabi. Mahigpit ang mga patrol sa labas. Kung mahuli ka man, taong tagtuyot. Ang isda ay parang ginto. Kung mawawala ito sa pagkakataong ito, bumagsak ang presyo. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. May matibay na ekspresyon. Una, naglatag ako ng ilang patong ng makapal na plastik sa bibig ng bodega. Upang maiwasan ang dumi mula sa mukus ng isda na makasira sa mga kumot. Iyon ang buhay ng pamilya. Magkakaroon ng amoy ng lupa. Kailangan talagang magreklamo ng nanay ng kalahating taon. Kami ng tatay ay nagsumikap na hilahin mula sa madilim na ilog sa ilalim ng kama. Nang mahigit 200 kilo ng isda. Malaki ang mga isdang ito. Nagsusumigaw sa loob ng sako ng balat ng ahas. Tumutunog ng malakas ang sahig sa bawat hampas. Nagpuyat kami at nagsumikap ng husto. Para mayahon ang bawat sako ng mabigat na isda mula sa makipot na pasukan ng imbakan. Maigting na binilugan ni Lindehaw ang kanyang sinturon. Tulungan mo akong ilipat ang isda sa likod bahay. Yung luma at sirang isang gulong na kariton. May makapal na dayami sa ibabaw ng kariton. Ilagay ang isda dito. Tapos takpan ito ng isang lumang makapal na kumot. Sa huli, lagyan ng ilang bunton ng tuyong panggatong. Sa labas, ito ay mukhang isang kariton ng karaniwang panggatong. Tara na, Itay, dumaan tayo sa daan.
Hahatakin ko ang lubid sa harap. Itay, itutulak mo ang kariton sa likod. Ngunit mas magaan na ang mga hakbang ni Itay kumpara sa pag-alis. Kakaumpisa pa lang ng liwanag. Sa wakas, nakapasok na kami sa bahay. Si Wanggilan ay hindi natulog. Nakasalampas siya sa threshold, umiiyak. Pagkatapos naming bumalik, agad niyang isinara ng mahigpit ang pinto. Walang nangyaring masama habang kami ay umuwi, di ba? Puno ng kasiyahan si Lendeto, mukha niyang namumula. Inilagay niya ang sariling mukha sa mesa. Asawa, magluto ka na ng kanin. Ngayon, bawat isa sa pamilya ay may isang itlog na niluto. At magluluto tayo ng lugaw. Isang buong araw. Hindi nagbukas ng malaking pinto ang bahay. Pinasok ng nanay ko ang lahat ng siwang ng pinto at bintana ng basahan. Sa takot na umabot ang amoy sa bahay ni Lola Song sa tabi. Nasa kawali ang malaking ulo ng baboy na binili mula sa black market. Ang amoy ng sili at star anise ay nagkalat sa maliit na silid. Ang kanin ay nakalagay sa mangkok. Sobrang masarap. Nakaayos ang malasa at mataba na karne ng baboy. Nakatitig ang dalawang kapatid na sina Lin Chunyan at Lin Qiuyo, umaagos ang laway. Kumain na, huwag maingay. Hindi pa sila nakakakain ng dalawa. Mula sa tabi, narinig ang boses ni Lola Song. Na may pangit na boses na nagmumura. Sobrang kasalanan, kumakain pa ng ganito kasarap sa oras na ito. Napakaakit na bagay na nakamamatay. Sumunod ay isang mabilis na katok sa pinto. Tumingin ako sa talaan ng puntos. Bigla akong nagalit. Bakit si Zhao Meifeng kapag ang iba ay kumikita ng 1-0 puntos? Ikaw, 8 puntos lang ang ibinigay mo sa akin. Tiningnan siya ni Zhao Meifeng ng masama. Ano ang ginawa mo kagabi? Maghapon na walang gana. Mukhang tamad lang. Binibigyan kita ng 8 puntos. Iyan ay dahil inaalagaan kita. Kung hindi ka kontento, magreklamo ka sa bayan. Ang ilang malalakas na tao mula sa pamilya Zhao sa paligid ay tumawa. Sadyang humihip ng sipol sa akin. Hindi ako umimik. Sa loob ay nagtatawa ng pabulong. Matagal nang hindi maganda ang reputasyon ni Zhao Meifeng sa baryo. Maraming tagalabas ang nakasuhan niya ng sobra. Sa daan pa uwi. Maingat kong hinila si Song Laoshai. Si Song Laoshi ay anak ni Lao Lao Song, matapat na tao. Pero ang asawa niyang si Yang Xiuyin ay nakapag-aral. Noon ay isang kilusang kabataan. Kuya Song. Sa tingin ko, hindi naman mas mababa ang kakayahan ng asawa sa pagkwenta kumpara kay Zhao Meifeng. Dapat ang posisyon ng tagabilang ay para sa sinumang marunong bumasa. Bakit kailangan hayaan ang isang hindi nakapagtapos ng elementarya na umupo dito? Nagtaka si Song. Hinaplos ang ulo. Kami ay apelyidong Song. Hindi kami makipagtalo sa pamilya Zhao. Hindi naman siguro ganon. Sa pagkakataong ito, puro malalaki ang pinili namin. Higit sa 300 kilo ang timbang. Malapit na sa black market. Biglang naging maulap ang langit. Malakas ang hangin, malamig. Kakatayo lang namin ng tindahan. Yung babaeng nakasuot ng pulang scarf muling lumitaw. Talagang maganda siya. Yung mga mata niyang parang ibon sa dilim ay kumikislap. Parang may sinasabi. Boss, bigyan mo ako ng 2 sa pinakamalaki. May sakit ang lolo ko. Gusto niyang uminom ng mainit na sabaw. Malinaw ang boses niya. May halong pagkabahala. Hindi ako nag-aksaya ng salita. Pumili ako ng 2 pinakamabibigat na isda para sa kanya. Umaabot ng mahigit 30 kilo. Hawakan mong mabuti ang isdang ito, may espiritu ito. Kapag kinain mo, tiyak na magiging maganda ang kalusugan mo. Nagbiro ako. Tumingin sa akin ang dalaga. May ngiti sa kanyang mga mata. Salamat, ang pangalan ko ay Shen Qingje. Kung mayroon pang ganitong masarap na isda, ay save mo ito para sa akin sa susunod. Tiningnan ko siya habang sumusunod sa isang payat at mataas na lalaki. Nawawala sa likod ng mga basurang tambak. May naramdaman akong kakaiba sa puso. Sa biyahe na ito, naubos ang lahat ng isda. Ang aking pitaka ay bumigat muli ng marami. Bago umalis, nakita ko sa isang sulok ng basurahan ang isang matandang babae na nagbabantay sa isang basket ng kawayan habang umiiyak. Puno ng mga maliliit na sisiw na mabuhok ang basket. Nagtititili. Ang matanda. Magkano ang benta ng mga manok na ito? 30 sentimo bawat isa. Pakiusap, bumili ka ng ilan. Walang pagkain sa bahay talaga. Nakikita ko siyang kawawa. Malalim ang sugat sa kamay niya, nakakatakot. Sige na, hawak lang. Kukunin ko na lahat. 25 piraso, 7.5 yuan. Huwag na kayong magbabayad pa sa natira. Ay, huwag lola, huwag ganyan. Halos nagpasalamat sa akin ang matanda at napaluhod. Sa daan pabalik sa bayan. Sa kariton ng asno, may dalang 200 kilong bigas at 25 na sisiw. Mayroon ding maraming tela at mantika, asin, toyo, at suka. Habang pinapagana ang asno, binabalaan ako ni Lindehao. Sobrang malambot ng puso mo, bata. Sa panahong ito, hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Bakit pa bumili ng ganitong karaming manok? Sa susunod, magkano ang kakainin niyan? Ngumiti lang ako at hindi tumutol. Ako lang ang nakakaalam. Kahit na magtagal pa ang tagtuyot na ito, sa ilalim ng lupa ko maraming tubig. Mabilis na makakapagtanim ng gulay sa likod bahay.
Pagdating ng panahon, may makakain ang mga manok na insekto. Kapag may karne ang tao, ang buhay ay magiging mas masaya. Malapit na kami sa bahay nang ang silangan ay nagpakita na ng liwanag. Tumingin ako sa malayo sa unti-unting lumilinaw na niyang baryo. Tahimik kong binanggit sa isip ko. Sa buhay ng mga magulang, hindi na kami magiging alipin muli. Habang bumababa sa asno at nagdadala ng mga bagay, sinadya kong mag-ingat sa aking mga hakbang. Ngunit narinig ko pa rin ang isang tao sa sulok na biglang umubo. Yung pag-ubo na ito ay sobrang nakakainis sa katahimikan ng gabi. Nilakasan ni Lindehaw ang gulat. Agad niyang ininatan ang sako sa sasakyan. Nilingon niya sa paligid. Sa kabutihang palad, tahimik ang paligid. Walang sinumang nagbukas ng kerosene lamp. Walang nakitang kumikislap na ilaw ng flashlight. Kaya nakahina ng maluwag ang mag-ama. Tahimik na pumasok sa bakuran. At inilipat ang lahat ng kargamento sa loob ng bahay. Mahigpit na isinara ang pinto. Nakita ni Wanggilan na ligtas na nakabalik ang dalawa. Kaya't nag-ilaw siya ng isang madilim na ilaw. At agad na nakita sa mesa ang kumikislap na enamel na garapon. Nalabis niyang pinahahalagahan. Hinawakan ko uli, hinawakan. Binaba ang boses at nagsabi. Ang garapon na ito ang ganda. Maganda itong gamitin para sa taba ng baboy. Yung mga tsismosa sa Zaujia Village siguradong mapapangiti ng husto. Pinapakita ko ang mga binili ko isa-isa. Bawat isa may sariling peres na hindi masakit sa paa. Gumagawa ng bagong damit. Sa wakas, dahan-dahan kong kinuha mula sa basket. Ang mga maliliit na sisiw na may balahibo. Nagsisigaw pa sila ng chik-chik. Habang madilim pa, ipinasok ko sila sa pugad ng inahin sa likod bahay. Tingnan kung kaya ng matandang inahin na alagaan sila. Ang inahin na nag-aalaga ng mga sisiw ay likas na kakayahan. Tumingin si Wanggilan sa puno ng basket ng mga maliliit na hayop. Puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Ang cute ng maliit na ito. Kapag lumaki, makakapag-itlog ito. Ang mga itlog ay maaaring ipagpalit ng pera. Mukhang may pag-asa na ang buhay namin. Sa mata ng mga tao sa bukirin, basta't may buhay na hayop sa bahay, ay matatag. Parang kayang lampasan ang anumang hirap. Bumalik ng maaga ang mag-ama ngayong gabi. Si Wanggilan ay sinadyang pumasok sa kusina. At nagluto ng 2 bilog na pulang itlog. Habang hindi pa nagigising ang mga tao sa nayon, dinala niya ako sa ilalim ng kama sa yungid. Sa tabi ng madilim na ilog, ay chop ang mantika na binili ko. Ilagay ang malaking kaldero. Kapag nagliyab ang apoy, lalabas ang puting mantika ng baboy. Punong-puno ng nakakaakit na amoy ang buong kuweba. Nagluto rin si Wanggilan ng malaking plato ng piniritong dove balls. Naiisip ang hirap ng mga lalaki at mga bata. Kaya't nagdesisyon siyang budburan ito ng maraming mahalagang asukal na pula. Kainin mo habang mainit, kumain ka pa ng kaunti. Hindi nakatulog buong gabi. Napakahirap din ng paghihintay. Pero hindi pwedeng mapagod ang katawan mo. Kapag lumabas na ang pansit sa kawali, may isang itlog na nakahiga sa mangkok. Muling kumuha si Wanggilan ng isang malaking kutsara ng bagong lutong mantika. At nagbuhos ng isang piraso ng malutong na sibuyas. Yung handmade noodles ay pinadulas ng mantika ng baboy. Bawat piraso ay makinis. Kapag kumagat ka, puno ng masarap na amoy ang bibig, na talagang nagbibigay ng kasiyahan sa puso. Mabilis na matulog ng kaunti. Kailangan pang magtrabaho pag umaga. Huwag hayaang makita ang kahinaan. Nagbigay ng paalala si Wanggilan. At agad na nagmadali upang alagaan ang mga sisiyo at inahing manok. Nang umalis ako papunta sa dam ng kanal sa umaga, nakasalubong ko si Song Laoshi. Mula sa malayo, iniabot niya sa akin ang isang pirasong dekalidad na sigarilyo. Tumingin si Song Laoshi sa paligid. Lumapit sa akin at bumulong. Yuan Zai. Kahapon, tinawag kami ni Zhao Dechang. Salamat sa ideya mo. Tiyak na magiging maayos na siyang Xiuyin bilang taga-suri. Habang nagsasalita, nagpapasalamat siya. Punong-puno ng pasasalamat ang mata niya. Sabi niya, kung hindi dahil sa akin, hindi makakagigil ang pamilya nila laban sa Zhao family. Umiti ako at sumagot. Kasi marunong at may kultura ang hipag. Kapag naging tagapagsukat na ang hipag, hindi na basta-basta kukunin ang mga puntos ninyo ni Zhao Meifeng. Siguradong magiging mas maganda ang buhay. Medyo pagod na ako ngayon. Hindi ako nakatulog kagabi. Naisip ko pa na kailangan pang gumawa ng mga adobe para sa pader ng bakuran. Hindi sapat ang aking ama mag-isa. Kaya't nakipag-usap ako sa ilang mga lalaki sa nayon na medyo okay ang relasyon. Sabi ko sa kanila na pumunta sa bahay ko bukas pagkatapos ng trabaho para tumulong. Sa gabi, bawat isa ay makakakuha ng masaganang hapunan. Nang marinig ng lahat na may karne, at may kanin pang kakainin, lahat ay nagniningning ang mga mata. At sabik na sumang-ayon, dumating ka bukas ng tama ang oras. Sa hapon kapag nagsimula na ang trabaho, tama nga na pinalitan ang tagasulat ng puntos ng Yang Xiuyin. Maayos na naitala ang aking puntos, isang buong 0 puntos. Pag uwi ko, dinala ko ang asong kalabaw at pinakain ko. At tahimik na nagdala ng ilang malaking itlog pabalik kay Gu Shui. Tinanggap ni Gu Shui ang itlog at tumingin sa paligid. Biglang binaba ang boses at nagsabi sa akin.
Yuan Zhe, mag-ingat ka. Narinig ko na sa komunidad na si Zhao Deqiang naghahanap ng tao para magpasok. Tinatayang hindi magtatagal si Zhao Tiezhu at makakabalik na. Nabalitaan ko ito. Nabahala ako ng konti. Pero hindi ipinakita sa mukha ko. Pag-uwi ko sa bahay, ipinaalam ko ito sa mga magulang ko. Biglang tumayo si Lin Dehao nang may galit. Nagmumura siya sa kanyang bibig. Yang si Zhao Tiezhu, ang pangit na yon. Bakit siya nakalabas? Kailangan ko siyang hanapin. Nang marinig ko yon, parang gusto kong sumabog. Agad ko siyang hinila. At bumulong ako. Kung makikipaglaban tayo ng direkta, tayo ang talo. Matatag ang pamilya Zhao sa nayon. Kailangan nating magbago ng taktika. Pumunta ako sa tabi ng kanyang tainga. Inilabas ko ang plano na matagal ko nang itinatago. Inisa-isa ko ito ng mabuti. Mga 9 ng gabi. Ito ang pinakatahimik na oras sa nayon. Biglang may isang malakas na sigaw sa maliit na bahay ng pamilya Lin. Kasunod nito ay ang malakas na iyak ng nanay ko. Tulong, patay na ang anak ko. Maraming tao ang nagbukas ng kanilang mga lampara na gawa sa kerosene. Ang mga kapitbahay ay nagsuot ng kanilang mga damit at lumabas para manood. Kinabukasan ng umaga, naikalat agad ang balita ni Lola Song sa buong baryo. Sabi nila, kagabi ay nagkagulo ang ulo ng batang Lin, parang nanghihina sa sakit. Hindi na makapagsalita. Umiiyak si Wang Gilan at humihingi ng tulong para makakuha ng sasakyan na magdadala sa akin sa ospital. Sa huli, si Ding Laolyu na nagmamadali ay nahabag. Tinulungan niyang dalhin ang tao. Sa oras ng trabaho, sinabi ni Ding Laolyu na may takot pa rin siya. Yung mukha ni Lin Yuanzi ay parang papel. Nang buhatin siya kasama si Lin Dehao sa traktora. Lahat ng tao ay malambot. Ngayon, alam na ng buong nayon. Nakuha ko ang malaking problema mula sa bato ni Zhao Tiezhu. Nadala-dala ko hanggang ngayon. Ang mga matatanda sa nayon ay nanginginig ang ulo at humihikbi. Ang ulo ba ay basta-basta na lang pwedeng tamaan? Noong panahon na yon, ang mga kabataan ay pilit na nagtatrabaho. Kapag umuusbong ang sakit na ito, siguro na magdadala ito ng kamatayan. Sa totoo lang, nakahiga na ako sa kama sa pampublikong ospital sa bayan. Punong-puno ng amoy ng nakakalasing na disinfectant. Nang nagbayad si Nanay Wang Gilan para sa traktora, kumikidlat ang mga kamay niya. Sobrang nasasaktan ako para sa kanya. Pero kailangan pa rin niyang makipag-arte sa akin. Habang nagbibigay ng pera, umiiyak pa rin. Nakita ng doktor na nakatakip ang ulo ko at umiungol. Sabi niya na noong mga nakaraang araw, tinamaan ako ng malaking ladrilyo. Naging seryoso ang doktor noon. Agad niyang inatasan ang mga pagsusuri. Simple lang ang mga doktor ngayon. Nakita niya na matindi ang reaksyon ko. Kasama pa ang tatay ko na nakasimangot at nagsasabi na mahirap ang pamilya namin. Kahit hindi na kaya, pumunta na ako. Diretsong nakasulat sa medical record na posibleng malubhang concussion. May pinsala sa loob ng ulo na kailangang imbestigahan. Sunod sa utos ko ang tatay ko. Itinago niya yung mga sertipiko ng pagsusuri na may malaking pulang selyo. At iba't ibang resibo. Lahat ay itinago niya sa dibdib. Ito ang ating pananggalang sa buhay. Nasa ospital na ako. Habang nasa harap ng doktor, sumisigaw si tatay. Siguraduhin mong gagamitin ng doktor ang pinakamahusay na gamot. Kahit pa kailangang ibenta ang lahat. Basta mapagaling ang bata. Gagawin namin ang lahat. Huwag kang masyadong mainggit. Sa loob ng 2 araw na ito sa ospital. Iniksyon na naman. Uminom na naman ng gamot. Sunod-sunod ang mga bayarin. Kapag walang tao sa kwarto ng ospital ang mga magulang ko, agad silang pumupunta sa munisipyo para magreklamo. Lalo na sa kulungan kung saan nakakulong si Zhao Tiezhu. Nauupo si Wang Gilan sa pintuan ng munisipyo. Nagsasayaw sa tuhod at umiiyak. Nakatay si Zhao Tiezhu. Ang mamamatay tao ay dapat magbayad ng buhay. Sabi niya, nasa ospital ako ng bayan at nag-agaw buhay. Sa loob ng 2 araw, gumastos na ako ng mahigit 200. Ang halagang ito ay nagpasabik sa mga tauhan ng komunidad. Noong 1975, ang 200 ay kasing halaga ng ipon ng isang pamilya sa loob ng 10 taon. Ito ay isang buong taon na sahod ng isang regular na empleyado. Dapat sana'y pakakawalan na si Zhao Tiezhu sa loob ng 2 araw. Ngunit ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Napakahalaga ng isdang ito. Nagsinungaling ako na noong huli akong pumunta sa bayan. Nakakita ako ng nagbebenta ng buhay na isda. Na hindi mahal at walang tiket. Kaya bumili ako ng ilang piraso para alagaan. Ipapadala ko ito sa kanya para matikman niya. Alam ni Gu Shui na mahirap makabili ng isda. Ngayong taon, tagtuyot. Wala ng tubig. Kaya saan pa kukuha ng isda? Pero matagal nang hindi nakakain ng isda ang pamilya niya. Kaya hindi na sila masyadong nagrereklamo. Masaya nilang tinawag si Ginoong Guo para mag-inuman. Habang kumakain, may kanin sa mesa. At may malaking palayok ng isda at tofu. Nakakagutom tingnan. Si Gu Shui ay abala sa pag-aalok ng alak. At tinanong ang tungkol kay Zhao Tiezhu. Sabi niya, kahit na nalugi si Zhao Deqiang, siguradong may sama siya ng loob. Sa nayon ng Zhao, lahat ng namumuno ay may apelyidong Zhao. Sa hinaharap, hindi may iwasang makaranas ng mga problema.
Ngunit hindi ko ito iniisip. Kahit gaano pa katindi ang Zhao, hindi sila magtatangkang pumatay o magsunog. Basta't mag-iingat lang ako. Mas bukas ang isip mo kaysa sa akin. Nasaktan ng tao at nagka-concussion. Walang problema kahit na makulong ng 1 taon o higit pa. Maaaring makulong ng 3 taon. Nang marinig iyon, tiningnan ko ang paligid. Muling lumapit sa tainga ni Gu Shui. Maingay na nagsabi ng kanyang plano. Sana matulungan niya ako. Nang umalis ako, madilim na ang paligid. Inihatid ako ni Gu Shui hanggang sa labas. Hanggang sa hindi na makita ang kanyang anyo. Bumalik siya sa bahay. Isang puso ang patuloy na kumakabog. Nakikita niyang nandoon pa rin ang tito. Nang may pag-iisip, nakasimangot. Di maiwasang magpunas ng pawis. Medyo kinakabahan, tiningnan si tito. Tingnan mo naman ang itsura mo. Kaya nilang sabihin. Bakit hindi ka makagawa? Sa tingin ko maganda ang kanyang ideya. Bakit hindi mo subukan? Sa anumang kaso, wala namang mawawala sa'yo. Nang lumabas ang mga salitang ito ni Ginoong Guo, patuloy na tumango si Gu Shui. Tama ka, tito. Bumalik ako sa bahay. Nakita ko ang tatay na nagagalit. Nalaman ko lang nang tinanong ko. Nalaman kong nakatagpo si Lin Dehao, ng kapatid ni Zhao Tiezu, si Zhao Tijun. At pinigilan siya ng kabilang panig at ininsulto. Sinasabing ninakawan namin ang kayamanan ng pamilya Zhao. Halos nag-away na sila. Buti na lang maraming taga-baryo ang tumulong humila sa kanila. Kung hindi, baka malugi si Lindo ng husto. Ako'y nakasimangot na pinagsabihan ng ama. Sa ilalim ng bahay namin ay may lihim na ilog. Malapit nang maging maginhawa ang buhay natin. Mahalaga ang buhay mo. Hindi ka dapat makipagpalitan sa mga basag na pinggan. Dapat makinig ka sa akin tungkol dito. Ako na ang bahala sa plano ko. Medyo hindi masaya si Lin Dehao. Pero pagkatapos siyang titigan ng nanay ko, si Wang Gilan, wala na siyang nagawa kundi magalit sa sarili. Sa wakas, ako ang nakakita sa ilalim na ilog na ito. May ideya ang anak. Dapat sundin siya, siguradong tama. Sa gabi, paulit-ulit na sinasabi ni Lin Dehao. Maraming nagastos ang pamilya sa pagkakataong ito. Baka hindi na ako pupunta para magbenta ng isda. Sa ngayon, hindi na ako pupunta. May mas mahalagang bagay akong gagawin bukas. Kailangan ko ring ayusin ang pader ng bakuran. Mahalaga rin ito. May sarili akong plano. Sa ganitong kritikal na panahon, tiyak na may makakapansin sa bahay namin. Lalo na ang mga tao sa pamilya Zhao. Mas mainam na mauna nating makuha si Gu Shui. Kinabukasan pupunta ako sa baryo. Grim na grim ang mukha ni Zhao Deqiang. Sa tingin niya sa akin, para siyang gutom na gutom sa tao. Kung sakaling maraming tulad ko sa baryo, hindi matutuloy ang kanyang trabaho. Nang binibilang niyang Xiuying ang aking mga puntos. Sa puso niya, iniisip niya ako. Natatakot akong maghiganti si Zhao Deqiang sa pamilya ko. Hindi ako nagtagal sa nayon nang makatagpo. Kay Gu Shui na may dalang asno. Sadyang naghintay siya sa akin. Sa daan, tinanong ako ni Gu Shui. May tiwala ka ba? Ilang porsyento? Siyempre, higit sa 70%. Kung makikipagtulungan ka. Sapat na ang 8%. Sabi ko nang may determinasyon. Ito ay nagpasiklab ng apoy sa puso ni Gu Shui. Tumingin siya sa akin na may pagdududa pa rin. Sa wakas, ang sinabi ko kahapon ay medyo mahirap paniwalaan. Iyan makinig ka na lang sa akin sa oras na yon. Wala namang mawawala sa'yo. Tumawa ako ng kaunti. Sa daan, mabilis kaming nagkasundo ni Gu Shui. Pamilyar si Gu Shui sa lokal na gobyerno. Tinanong niya ang tungkol sa kaso ni Zhao Tiezu. At ipinakilala niya sa akin ang taong namamahala. Ipinahayag ko sa kawani. Kahit na nagbayad na ang pamilya Zhao, hindi pa rin sila tumitigil. Kahapon ay hinaharang niya ako at tinulak ang aking ama. Ipinaabot ko ang aking saloobin. Na hindi kami kailanman makikipag-ayos kay Zhao Tiezu. Kailangan niyang matutunan ang leksyon. Medyo seryoso ang kasong ito. Mabilis na ikinuwento sa amin ng mga kawani sa baryo ang sagot. Mukhang mapupunta si Zhao Tiezu sa probinsya para sa paglilitis. Samantala, si Gu Shui ay nagsabi. Sanay siya sa bagay na ito. Kailangan lang niyang tumakbo ng kaunti. Hayaan mo akong maghintay ng balita. Talaga namang naghintay ako hanggang 1 araw matapos akong bumalik sa nayon. May balita na lumabas. Si Zhao Tiezu ay dinala sa bayan. Sinasabing husgahan siya. Nang marinig ko ang balitang ito, nataranta na ang pamilya Zhao. Nanonood ako habang ang ama ko ay kasama ang ilang mga taga-baryo na nag-aayos ng pader ng bakuran. Dumating si Zhao Deqiang. Kasama rin si Zhao Wankay. May hawak si Zhao Wankay na isang hawla na gawa sa kawayan. May laman itong isang pakete ng asukal at isang piraso ng karne. At yung bagong porselana na lalagyan na dinala ko pa uwi dati. Ang regalong ito ay talagang napakahalaga. Ngunit hindi ko man lang ito tiningnan. Diretso akong nagsabi na abala ako. Hindi ko pinapayagang makapasok ang sinuman. Agad na nagalit si Zhao Deqiang. Sa loob-loob niya, sinumpa niya ang pamilya ko na walang hiya. Si Zhao Wankay ay talagang marunong makipag-usap. Si Taizu, siya nga. Bata at puno ng sigla. Umaasa ang pamilya Lin na makapag-ayos ng kaso sa nayon. Nakikinig si Lin Dehao sa mga malambing na salita.
Nabawasan ang kanyang galit ng kalahati. Nais na niyang anyayahan ang mga tao na pumasok at umupo. Ngunit nahadlangan ko siya. Si Zhao Dechang ay nakaupo sa upuan na puno ng galit. Wala na ang kanyang dating mayabang na anyo. Uminom ng kaunting asukal na tubig. Para gumanda ang itsura mo. Napansin niya na kahit ang mga bata sa bahay namin ay umiinom ng asukal na tubig. Lumitaw ang kaba sa puso niya. Naramdaman niyang hindi magiging madali ang pag-uusap ngayon. Mas mayaman ang pamilya Lin kaysa sa inaasahan niya. Tiyak na, habang sinusubukan ni Zhao Dechang na mag-imbestiga. Kapag gusto naming magpakumbaba, ako'y humihikab. Kung seryoso talaga ang Zhao family, hindi nila haharangin at husgahan ang tatay ko nitong nakaraang araw. Walang pag-uusapan dito. Si Zhao Tiezhu ay kailangang makulong. Kakabisa ko palang magsalita. Si Zhao Dechang ay hindi na makapagtiis. Ikaw, batang pasaway. Wala ka pang mga balahibo. Basta na lang nagsasalita. Nakapag-init ng ulo ang itsura ni Zhao Dechang. Zhao Dechang, akala mo gaano pa katagal kang magiging kapitan ng barangay? Talaga bang akala mo bahay mo ito? Pag sinabi mo yan, napalitan ang kulay ng mukha ni Zhao Dechang. Nagulat din si Lin Dehao. Hindi niya akalain na magtatapang-tapangan ako sa punong baryo. Napansin ni Zhao Wankay na hindi maganda ang sitwasyon. Hinila niya si Zhao Dechang at umalis. Nang umalis sila, isinoli ko pa ang mga bagay nila. Kung ayaw mo ng mukha, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Malakas ang boses ni Zhao Dechang. Narinig ng mga tao sa labas na tumutulong. Nagsasabi ang lahat, na kapag nainis mo ang kapitan ng baryo, wala kang magandang kahihinatnan. Sa huli, siya pa rin ang may kapangyarihan dito sa baryo. Ma, huwag kang mag-alala. Ayusin mong mabuti ang hapunan. Huwag mong hayaang may masabi ang mga taga-baryo. Mahalaga ang pagkain kapag may mga tumutulong. Huwag haluan ng ibang butil ang kanin. Dapat sapat ang mantika ng mga putahe. Kung hindi, masisira ang reputasyon. Alam na ni Mama yan. Naghanda si Wanggilan ng 6 na putahe. Itlog na may sili, labanos na may nilagang baboy, at isang palayok ng isdang tofu. Ihain na ang mga putahe. Natutuyo ang laway ng mga nagtatrabaho. Talagang mapagbigay kayo sa bahay nyo. Bakit pa rin may isda ngayong taon? Si Song, matapat sa trabaho at mabilis. Labis siyang nagulat nang makita ang malaking isda. Sabi ni Wanggilan ayon sa napag-usapan, na binili lang daw sa bayan at pinalaki. Kaya hindi na nagtaka ang lahat. Matapos kumain, lumapit ang anak ni Ding Laotou na si Ding Laoliu. At naisa nang imbitahan si Wanggilan na tumulong sa pagluluto sa mga susunod na araw. Dahil may kasal silang sasalubungin. Agad na pumayag si Wanggilan. Lahat ay abala sa loob ng ilang araw. At natapos na ang pader ng aming bakuran. Na umaabot sa 2 metro ang taas. Si Lin Dehao ay kumuha ng maraming cactus mula sa bahay ni Ginoong Go. Itanim sa pader. Kaya't hindi na magtatangkang umakyat ang iba. Bigla akong nakaramdam ng seguridad. Ngunit hindi natuwa si Zhao Dechang. Palagi siyang nag-iisip kung paano ako papahirapan. Walang ulan araw-araw. Uminom ng tubig ang mga balon sa nayon. Inanunsyo ni Zhao Dechang sa pulong. Kung ako ang papasok sa pinakamapanganib na gawain, gamit ang dinamita para magputol ng bato sa ilog at kumuha ng tubig. Malaki ang posibilidad na mamatay ako sa trabahong iyon. Si Zhao Dechang ay malinaw na nagbabalak maghiganti. Kung ayaw mong pumunta, huwag mong asahan na makakuha ng puntos sa trabaho o bigas ngayong taon. Binitawan ni Zhao Dechang ang malamig na boses habang nananakot. Ako ay hindi nag-aatubili na tumayo at magmungkahi. Dahil may tubig sa batis. Nangangahulugan itong mayaman ang pinagkukunan ng tubig sa ilalim. Mas mabuting maghukay ng balon sa nayon. Mas ligtas ito kaysa sa pagpasabog ng bundok. Sinuportahan ko si Yuan Zai. Mas ligtas ang maghukay ng balon kaysa sa pagpasabog ng bundok. Hindi ito magdudulot ng panganib sa buhay. Sang-ayon din ako na posible ang maghukay ng balon. May tubig sa batis. Ipinapakita nito na sagana ang pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Subukan mo, Yuan Zai. Kung hindi, saka na lang tayo mag-usap. Walang magawa si Zhao Dechang. Binigyan ako ng kalahating buwan. Kung hindi makahanap ng tubig, kailangan na nating pasabugin ang bundok. Mga susunod na araw, dinala ko ang aking ama at si Go Xiaohui sa paligid ng ngayon. Sinadya kong pumili ng isang abandonadong balon na hindi kalayuan sa bahay. Nais kong maghukay ng mas malalim. Upang maiwasan ang mga kalokohan ni Zhao Dechang. Nang pumasok ako sa balon, kailangan nandoon ang aking ama sa itaas. Nagpatuloy akong maghukay ng 1-2 pang araw. Walang tubig sa ilalim ng balon. Maraming taga-Bukirin ang nagsimulang mang-uyam. Sinasabi nilang dapat may silbi ang paghuhukay ng balon. Matagal nang dapat may tubig dito. Hindi ko sila pinansin. Pilit akong naghuhukay pababa. Bigla akong nakakita ng ilang piraso ng pulang bato. Sobrang pamilyar sa akin ang kulay na ito. Nakita ko na ang ganitong uri ng lupa noong nagbubungkal ng madilim na ilog. Tay, bumaba ka na at palitan mo ako. May mga pulang bato na sa ibaba. Sumigaw ako sa tuwa. Nang marinig ito ni Lin Dehao, naging masigla siya. Nagpalitan kami ng lolo sa paghuhukay ng buong araw. Nang dumating ang dapit hapon, biglang narinig ang sigaw ni Lin Dehao sa saya mula sa ilalim ng balon.
May tubig na, may tubig na. Ang sigaw na ito ay nagpasabog sa mga nakatambay na taga-baryo. Lahat ay parang nababaliw na nagtutulakan patungo sa balon. Si Lindehaw ay napalibutan ng lahat. Parang isang bayani na inanyayahan sa gitna. May nagdadala ng tubig. May nag-aalulong. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong kasikatan. Ngumiti rin ako habang nakatingin sa gilid. Sa wakas, tuluyang nabigo ang plano ni Zhao Deqiang. Ang buong baryo ay nagbabantay gamit ang mga sulo hanggang hating gabi. Umabot na ang tubig ng mahigit 1 metro ang lalim. Ito ang buhay na tubig talaga. Sobrang tuwang-tuwa si Gu Shui. Gusto pa niyang imbitahan kaming mag-ama na uminom. Pumatay ang pamilya Guo ng isang manok. Nagluto pa ako ng isang pinggan ng tuyong karne. Uminom ng isang maliit na alak. Kumakain ng matibay na manok. Ang sarap talaga. Palagi akong pinupuri ni Gu Shui na may kakayahan ako. At tahimik na tinatanong ako kung ano ang susunod na hakbang. Ngayon, sobra siyang humanga sa akin. Iniisip kung paano ko mapapababa si Zhao Deqiang. Bumaba mula sa pwesto ng punong baryo. Hindi ito anuman para kay Kuya Go. Makinig ka sa akin. Magdagdag ka pa ng apoy. Ang punong baryo na ito ay sayo na. Nakita kong umiti si Gu Shui at nagsabi ng isang bagay. Nagtaka si Lindehaw habang kumakain. Parang lumalaki na ang tapang ko. Si Zhao Deqiang ay naging punong bayan ng Nayon sa loob ng maraming taon. Sa paligid ng Nayon ng Zhao. Ang kanyang salita ay parang utos mula sa langit. Hindi ko akalain na mapipilit siya ng isang nakababatang henerasyon sa ganitong sitwasyon. Ngayon, may tubig na ang balon sa Nayon. Ang tatay ko na si Lindehaw at si Gu Shui ay naging mga bayani. Ngunit ang prestihyo ni Zhao Deqiang ay bumagsak sa pinakamababang antas. Sa bakuran ng Wang, si Gu Shui ay kasama ng tatay ko na umiinom. Nasa mesa ang isang platito ng maalat na itik na itlog, at isang mangkok ng piniritong mani. Nandyan din si Ginoong Guo na nakikisaya. Dahil sa balon na ito, mas magiging maganda ang buhay sa Zhaojia Village. Narinig ko na may mga ganitong tubo sa lungsod. Pag binuksan mo, kusa nang lalabas ang tubig. Hindi ko alam kung makikita ko pa ba ang ganitong tanawin sa buhay ko. Nabanggit ni Lolo Go ang isang bagay na may damdamin. Sumagot si Lindehaw. Maganda pumunta sa bayan. Maraming mabibili doon. Maraming bagay na hindi ko pa nakikita sa buhay ko. Sa totoo lang, ang iniisip niya ay, sa bayan makakabenta siya ng isda at kikita. Mas mabuti ang negosyong ito kaysa sa paghuhukay ng pagkain sa Nayon. Uminom kami hanggang mahigit 7 ng gabi. Nang umalis, si Gu Shui ay sinamahan kami ng malayo. Sa daan pa uwi. Si Lindehaw ay patuloy na nag-isip. Yuan Zai, ano ang pinag-usapan niyo ni Gu Shui? Mukhang may kakaiba sa mga mata niya. Nag-uusap kami kung paano pabagsakin si Zhao Deqiang. Bumaba ang boses ko at sinabi. Hindi siya marunong makisama. Siyang kapitan ng barangay. Mauubos din ang mga tao sa barangay. Sa tingin ko, si Gu Shui ay maganda. Tamang-tama na itulak siya sa posisyon. Nagulat si Lindehaw ng husto. Hindi ko pwedeng sabihin ang ganito ng basta-basta. Saka pa, kaya mo ba? Kung hindi, hintayin mo na lang ang resulta, tatay. Alam kong hindi siya maniniwala. Kaya't napailing na lang ako. Basta't nakatayo na ang pader ng bahay namin. Sa loob ng bakuran, ligtas na tayo sa mga usapan at gawa. Sa oras na ito, hindi pa patay ang ilaw sa bahay ni Zhao Deqiang. Si Zhao Wankai ay umiinom sa bahay ng kanyang kuya. Ngunit ang atmosfera ay napakabigat. Kuya, yung 400 yuan kung nawala na. Pero kung talagang mapaparusahan si Tiesu, mawawasak ang pamilya Zhao sa buhay na ito. Si Zhao Deqiang ay huminga ng malalim. Naiisip din ni Zhao Wankai na nagsisisi. Masiglang masyadong si anak na si Zhao Tiesu. Nahuli sa akto. Inutusan niya si Zhao Deqiang na kailangang ayusin ang pamilya Lin. Pwede gamitin ang pera o kapangyarihan. Basta mapapayag nilang bawiin ng pamilya Lin ang kaso sa bayan. Balang araw, balak nilang ayusin ang pamilya Lin. Maraming pagkakataon. Noong gabing iyon, habang ang lahat ay nag-uusap tungkol sa balon, kumuha ako at ang tatay ko ng asno ni Gu Shui. Nagdala kami ng daan-daang kilo ng isda at mudfish sa black market. Napakaganda ng negosyo. Kahit si Shen Qinch na madalas bumili ng isda ay nag-order na ng maaga. Ngunit sa daan pa uwi mula sa pagbili ng bigas. Dumaan sa isang madilim na eskinita. Biglang nakita ko ang isang malaking itim na aso na may dalang sanggol na tumatakbo. Tumakbo ako at pinalayas ang itim na aso. Nailigtas ko ang isang sanggol na may purpling mukha. Si Shen Qingge ang tumulong sa akin na dalhin ang bata sa ospital. Swerte ng batang babae na ito. Kung nahuli pa ng kalahating oras, namatay na siya sa lamig. Tinitignan ko ang bata, kawawa. Naisip na mas maginhawa na ang buhay sa bahay. Kaya nagpa siya akong dalhin ito pabalik sa Nayon para alagaan. Noong araw na bumalik si Anan sa Nayon, narinig ng kapitbahay na si Lola Song ang amoy. Kaya sumilip siya at pumasok sa bakuran. At nakita ang maliit na bata sa aking mga bisig. Ay! Yuan Zai! Saan nang galing yang walang pinanggalingan? Walang pangalan, walang karapatan, pero nagdadala pa rin sa bahay. Yung lola ni Song na may maingay na boses ay sumigaw sa loob ng bakuran. Hindi pa nakakausap si Mama, si Wang Gilan, para magpaliwanag.
Yung lola ni Song ay umaasa sa mataas na katungkulan. Hinila niya ang haplos ni Anan. Gusto niyang makita ang bago. Habang si Anan ay nakataas ang mga paa at nagtitimpi. Yung pulang sa likod na namumula at namumuti. Lumabas ang mansa sa palad. Biglang kumurap ang pisngi ni Lola Song. Parang nakakita siya ng multo. Tumuturo sa mansa habang nanginginig. Yung bakas ng kamay. Yung bakas sa palad. Diyos ko. Nabigla rin ako. Tita Song. Anong nangyayari sa'yo? Lumayo si Lola Song ng 3 hakbang. Umupo sa lupa ang puwetan niya. Nagsasalita ng magulo sa bibig. Kasalanan nito, noong 20 taon na ang nakalipas nang mamatay si Zhao Deqiang nakabit niya. May ganitong eksaktong bakas sa katawan niya. Sinasabing siya ay pinindot ng kanyang ama na si Zhao. Sumpa, ang batang ito ay anak ng pamilya Zhao. Bigla akong kinabahan. Tumingin ako kay Anan sa aking mga bisig. Naalala ko ang isang matagal nang nakatagong lihim sa nayon. Dahil sa diwa, hinaplos ko ang likod ni Anan sa kanyang bewang. Napakasensitibo ng balat ng batang ito. Ngunit sa likod ng baywang, may isang mansa na kasing laki ng kuko na kulay itim-purpura. Ang hitsura ng mansang iyon ay kakaiba kapag tiningnan ng mabuti. Parang isang maliit na palad ng kamay. Sabi ng mga matatanda sa nayon. Ang mga batang may ganitong tanda ay nagdusa sa nakaraang buhay at pinagsabihan ng hukom na ibinagsak sa mundo. Hindi ko alam kung totoo ang balitang ito o hindi. Ang sa akin lang, kawawa ang batang ito. Ang balita na dinala ko si Anan sa bahay ay hindi nagtagal at kumalat sa buong nayon. Maraming tao na walang magawa. Ang tumakbo sa bahay ko para makisaya. Hindi ko rin ito itinago. Sinasabi ko ng buong puso na nandito siya. Nakuha ng malaking itim na aso. Nagbigay din ako ng impormasyon. Kung sino man ang may alam kung sino ang mga magulang ng batang ito, pakiusap ipaalam nyo. Ngunit pagkasabi ko nito, may narinig akong maasim na boses mula sa labas ng pinto. Nasira na ba ang isip ng anak mo, Yuan Zai? Bakit mo naman nakuha ang ganitong kapinsalang bata? Tingin ko, ang batang ito ay maaaring anak ng isang hindi kilalang tao. Kaya't itinapon siya sa disyerto para pakainin ng aso. Ang nagsabi nito ay si Lola Song mula sa tabi, na nakasandal sa dingding, na may mga mata na puno ng paghamak. Nang marinig ito ng aking ina na si Wanggilan, bigla siyang napatigil sa kanyang ngiti. Niyayakap pa nga ng mas mahigpit kay Anan. Tito Yang, bakit di ka makalabas ng magandang salita? Kung wala ang mga utang na loob sa bibig mo, yung mga anak at apo mo ay parang galing sa butas ng bato. Masaya ako na may nadagdag na tao sa bahay. Huwag na kayong mag-alala. Madali lang ang ugali ng nanay ko. Lalo na sa hindi patas na pagtrato sa lalaki at babae. Mahigpit na inaalagaan ang 2 anak na babae ko na parang mga mata. Ngayon, nang makita si Lola Song na sinasabi na walang halaga ang batang buhay na naisalba niya, na bumalik, hindi na siya nagbigay ng kahit anong respeto. Siyempre, hindi na siya nagpakita ng kahit anong galang. Napula ang mukha ni Lola Song sa galit. Inilapag niya ang tungkod sa lupa. At tumaas pa ang boses niya ng kaunti. Hindi ako nagsinungaling. Tingnan mo, anak mo ay isang tamad. Palagi siyang umaalis sa bahay. At lalaki pa rin siyang ganito. Halos magutom na nga kami dito. Tapos may dalang pasanin pa. Pag nag-asawa na, kailangan pang magdala ng dowry. Kung hindi, anong tawag dyan? Si Lola Song ay matagal nang nag-init ang ulo. Ang manugang niya na si Yang Xiuying ay bagong talagang scorekeeper. Kamakailan ay abala siya sa pagtatrabaho at pag-aayos ng mga account. Wala siyang oras para magalit sa bahay. At wala ring kasama para makipagtalo sa kanya. Kaya, nakita niya ang nanay ko na seryoso. Agad siyang naengganyo na makipagtalo. Pero hindi rin ako basta-basta. Diretso akong lumabas mula sa bahay. Sabi ko ng malamig, Yan he, Song, kung ano man ang alagaan ng pamilya ko. Ang kinakain ay mula sa aming sariling ani. Ang iniinom ay mula sa aming sariling balon. Hindi ako pumunta sa inyong kusina para buksan ang takip ng lutuan. Kung talagang wala kayong magawa, bumalik ka sa bahay at bilangin kung ilang kamote pa ang natira sa inyo. Huwag kang makairita dito. Naiinis si Lola Song sa akin. Itinuturo ang aking ilong at gustong magalit. Saktong dumating ang anak niyang si Song Laoshi mula sa trabaho. Si Song Laoshi ay isang matalinong tao. Nakita niyang nagkakagulo na naman ang kanyang ina. Agad siyang tumakbo papunta rito. Humarap ng walang pasensya at hinila pabalik. Si Yang Xiuying ay nagmukhang nahihiya at sumunod din. Palaging humihingi ng paumanhin sa mga miyembro ng pamilya Lin. Maganda si Yang Xiuying. Noon ay isang tagapaglingkod sa masa. Marunong magbasa at may pangunawa. Lumapit siya sa nanay ko. Tumingin sa sanggol na nasa balutan. May malambing na tingin sa mata. Aling, alam mo na ang ugali ng aking biyenan. Huwag mong makipag-away sa kanya. Sakto, sa mga araw na ito, sapat pa ang gatas ko. Kung hindi kayo makasabay, o kung walang makain si Anan, huwag mag-atubiling dalhin siya sa akin. Tutulungan ko siyang pakainin ng ilang kagat. Si Uxing, salamat sa'yo. Hinila ni Wanggilan ang kamay ni Yang Xiuying. Huminga ng malalim. Kung may oras ka, kausapin mo rin si Song Laoshi. Mahilig magdulot ng gulo ang iyong biyenan. Dapat magkaisa kayo ng iyong asawa.
Huwag hayaan na sirain ng matanda ang tahanan nyo. Nakayuko siyang Xiuying. Medyo malungkot ang kanyang anyo. Auntie, alam ko na. Naisip ko na ang paghahati ng pamilya. Ngunit si Song Laoshi ay palaging naniniwala na hindi pa kasal ang kanyang kapatid. Nais pang tumulong ng ilang taon. Isa siyang anak na mapagmahal. Ngunit kami ng aking ina ay nagdurusa dahil dito. Si Wang Gilan ay nagbibigay ng payo kay Yang Xiuying. Magkasama silang mag-asawa sa ilalim ng kumot, nag-uusap. Si Song Laoshi ay isang mabuting kabataan. Marunong siyang umunawa sa'yo. Pinapaalis si Yang Xiuying. Lubhang madilim na ang paligid. Gamit ang dilim ng gabi, nakarating ako sa bahay ni Go Shui. Katatapos lang kumain si Go Shui nitong oras. Nakatayo sa bakuran at naninigarilyo ng tabako. Nakita akong dumating. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Naalala ko na may mga bulong-bulungan sa nayon noon. Tungkol kay Zhao Deqiang at sa kanyang manugang. Si Sun Qiaoyun na medyo hindi malinaw. Dahil ang batang ito ay may kaparehong birthmark sa kanyang bewang. Tiyak na dapat bantayan si Sun Qiaoyun. Pumasok tayo sa loob. Kinuha ko ang isang piraso ng papel mula sa dibdib ko. Nakasaad dito ang isang pangalan, Sun Qiaoyun. Ipinasa ko ang papel kay Go Shui at mahina ang boses na sabi. Kuya Go, salamat sa pagod nitong mga araw. Magbantay ka sa babaeng ito. Panoorin mong mabuti kung sino ang pupunta sa bahay niya sa hating gabi. Kung may mapansin ka, sabihin mo agad sa akin. Kung magagawa ito, maaaring umangat ka pa sa posisyon mo bilang pinuno ng milisya. Baka makakuha ka pa ng mas mataas na ranggo. Tumingin si Go Shui sa pangalan. Biglang sumikip ang mga pupil. Tumingin siya sa akin na may pagdududa. Yuan Zai, sigurado ka ba? Si Sun Qiaoyun ay asawa ng pamangkin ni Zhao. Kapatid na babae ni Zhao Tiezu. Nasa labas pa ang asawa niya nagtatrabaho sa kanal. Pinapagawa mo sa akin na bantayan siya. Kung malaman ito, tayo ay nagsasagawa ng malalaking bagay. Hindi tayo maselan sa maliliit na bagay. Ngumisi ako ng mapanlait. Gusto ng pamilya Zhao na magdusa tayo ng tahimik na pagkatalo sa pagkakataong ito. Kailangan nating hukayin ang kanilang mga ugat na masama. Sabihin mo na wala kang kinalaman dito. Si Go Shui ay naggangalit. Malakas niyang pinagsaluhan ang kanyang hita. Sige, naniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Habang ako at si Go Shui ay nagbabalak. Ang mga kapatid na Zhao sa kabilang panig ay hindi mapakali. Zhao Wanke at Zhao Deqiang. 2 beses na nilang napag-usapan ito nitong mga nakaraang araw. Pinalaki na nila ang bayad ng danyos hanggang 400 yuan. Pero hindi pa rin ako pumapayag. Kaya't para kay Zhao Deqiang na isang bayaning punong barangay ay nakakahiya. Pwede bang sumubok ng matigas? Malakas na pinungos ni Zhao Deqiang ang sigarilyo. May isang matinding tingin sa kanyang mga mata. Yung mga bata sa pamilya Lin. Kahit sino sa kanila, basta takutin lang. Walang takot kay Lin Dehao na hindi bibitaw. Pagdating ng panahon, magpapanggap tayong mababait. Di ba't magiging maayos na ang lahat? Bobo. Diretso siyang sinagot ni Zhao Wankai. Ngayon, lahat ng tao sa baryo ay nakatingin sa balon ng pamilya Lin. Kasama si Go Shui, sumama rin sila sa kanila. Kung magpapakita ka ng galit ngayon, hindi ka ba magbibigay ng dahilan sa pamilya Luo? Maghintay muna tayo. Bukas, pupunta ulit ako para makipag-usap. Kung talagang hindi na kaya, magbibigay na lang tayo ng mas maraming pera. Si Zhao Deqiang ay puno ng galit. Nang lumabas siya mula sa bahay ng kanyang kuya. Madilim sa labas, hindi makita ang kamay sa dilim. Balak sana niyang umuwi sa sarili niyang bahay. Pero ilang hakbang lang ang nilakad. Hindi mapawi ang inis at galit sa loob niya. Dahil dito, bigla siyang napalingon. At nagtungo sa isang bakanting bahay sa likod ng nayon. Huminto siya sa harap ng isang kusang naggugulong na kahoy na pinto. 3 beses na maingat na kumatok. Qiaoyun. Ako ito. Agad na lumiwanag ang ilaw sa loob ng bahay. Kahit na madilim ang pagkakaset. Pero sa dilim na ito, napakamatingkad. Binuksan ni Sun Qiaoyun ang pinto ng kaunti. Nakita si Zhao Deqiang. Biglang nagkaroon ng nakakainis na ngiti sa kanyang mukha. Agad niyang hinila ang tao papasok. Pagkatapos ay namatay ang lampara sa loob ng silid. Nakatago sa likod ng tambak ng dayami. Si Go Shui ay nagulat at muntik nang makagat ang kanyang dila. Talagang hindi tao itong si Zhao Deqiang. Kahit sariling anak ay gustong patayin. Nakita niyang papalabas na si Zhao Deqiang. Agad siyang bumaba sa madilim na bahagi. Nang makalayo si Zhao Deqiang, si Go Shui ay walang tigil na tumakbo papunta sa bahay ko. Pinilit niya akong tawagin mula sa kama. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Go Shui, naging malinaw na rin sa akin. Yung peklat sa baywang ni An ay talagang minana kay Zhao Deqiang. Hinampas ko ang balikat ni Go Shui at mahinang sinabi. Kuya Go, may matibay na ebidensya na. Sa buong pulong ng nayon bukas. Hindi lang natin ililigtas ang batang ito. Kailangan din nating tanggalin ang balat ni Zhao Deqiang. Sa mga susunod na bagay, sundin mo ang aking plano. Matapos umalis si Go Shui, bumalik ako sa likod na kwarto. Si Anan ay mahimbing pa ring natutulog. Tinitingnan ko ang kanyang batang mukha na hindi pa lumalaki. Dahan-dahan kong pinalitan siya ng malinis na lampin. Ang batang ito ay magiging apelyido Lin na.
Tungkol sa apelyido Zhao. Natapos na ang magandang buhay ng punong baryo na ito. Kasabay nito, si Shen Qingji sa bayan ay labis na nababahala. Dahil ipinakilala siya ng pamilya sa anak ng direktor na si Wu Qianxi. Yung tao ay mayabang dahil sa kayamanan ng pamilya. Araw-araw ay parang langaw na umiikot sa paligid ni Shen Qingji. Nagmamayabang kung gaano karaming mahihirap na industrial voucher ang kaya niyang makuha. Si Shen Qingji ay nakakunot ang noo at nagsabi, "Kung wala ka ng ibang bagay, mas mabuting umuwi ka na muna. Mayroon pa akong ulat na dapat ayusin." Hindi na siya naghintay na makapag-usap pa. Diretso siyang umalis. Kakaumpisa pa lang ng liwanag. Nagsimula ng umingay ang megaphone ng tanggapan ng Zhao Jiakun. Mula sa boses ni Zhao Deqiang na pamilyar. Madaling marinig kahit mula sa kalahating nayon. Paalala sa lahat ng miyembro. Ngayong umaga ng 8:00, lahat ay pumunta sa kampo para magdaos ng meeting. Walang sinumang pwedeng umabsent. Ako ay nagpapalit ng lampin kay Anan na nasa kanyang bisig. Matulog ng mahimbing ang munting bata kagabi. Mapula ang kanyang munting mukha. Nang makita niya ako, natuwa siya. At nagsimulang tumawa habang kumakaway-kaway ang maliit niyang kamao. Si Wang Gilan ay nagdala ng isang mangkok ng lugaw. Nang makita ang sitwasyon, hindi tumigil ang ngiti sa kanyang mukha. Pero nang marinig ang tunog ng kampana, biglang nagkakulubong ang kanyang mga kilay. Yuan Zai. Malamang na si Zhao Deqiang ay may masamang balak. Siguradong para sa iyo ang pagtitipong ito. Ipinatong niya ang mangkok sa gilid ng kama. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang maliit na mukha ni Anan. Kahapon, dumating si Gu Shui para maghatid ng balita. Sinabi niyang naghanap si Zhao Deqiang ng magdamag. Kasama si Zhao Wankai at ang grupo ng mga kapatid sa Zhao. Nagsara sila ng pinto at nag-usap ng mahigit kalahating gabi. Baka may masamang balak silang pinaplano. Ibinigay ko si Anan na nakabalot ng maayos sa aking ina. Ngumiti siya ng malamig na ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Alam ko na ang mga balak ni Zhao Deqiang. Kahit nakapikit ako, mahuhulaan ko ito. Alam niyang hawak ko ang ebidensya laban sa kanya at kay Sun Qiaoyun. Mas mabuti pang kumilos siya bago ko ilabas ang mga ito, kaysa maghintay na ipagsabi ko ito. Gamitin ang dahilan ni Anan, para masira muna ang aking reputasyon. Mas maganda kung may maibibintang sa akin na kidnapping, na nagdadamit ng pang-uyam sa populasyon. Diretsong ihahatid nila ako sa detention center, para mapalabas niya na lang, at mapanatili ang posisyon niya bilang kapitan ng baryo. Anong ka ba, nanay? Nagpunas ako ng kamay. Kinuha ko ang water pitcher sa mesa. Uminom ng malamig na tubig. Gusto niyang magdaos ng isang malaking salu-salo. Gagawin natin siyang bait sa kanyang sariling bitad. Hindi ba't gusto niyang mapahiya ako sa harap ng buong nayon? Hayaan kong ipakita niya sa buong nayon ang kanyang tunay na anyo. Habang sinasabi ito, narinig ang mga hakbang sa labas ng bakuran. Pumasok si Gu Shui. May dala pang lamig ng umaga. Hawak ang isang pirasong tela. Mukhang seryoso. Nakaayos na ang lahat ni Yuan Zai. Ipinatong niya ang tela sa mesa. Nasa loob ay isang bagong gamit na water bottle ng militar. At ang kanyang isinagawang testamento sa magdamag. May pirma na. Kagabi, lumabas si Zhao Deqiang mula sa bahay ni Sun Qiaoyun. At pumunta sa bahay ni Zhao Wankai. Nagkasundo silang dalawa. Nasa malaking pulong ngayon, hayaan munang umiyak si Sun Qiaoyun. Nang marinig na may kasiyahan. Maraming tao mula sa katabing nayon ang dumating. Sa gitna ng playground, nakaunip si Zhao Deqiang sa kanyang malinis na uniforme ng mga opisyal. Nakatayo roon nang nakatago ang mga kamay. May suot na seryosong mukha na mataray. Si Zhao Wankai ay kasama ang higit sa 10 tao mula sa Zhao family. Mga matitibay na lalaki ay nakapaligid sa dalawang panig ng entablado. Bawat isa ay nakasimangot at nakakunot ang noo. Parang mga gatekeeper. Kitang-kita na hindi maganda ang intensyon nila. Ako ay may dalang si Anan at kasama ang aking mga magulang. Dahan-dahan siyang naglakad papunta roon. Si Gu Shui kasama ang ilang kapatid ng milisya. Hindi malayo o malapit na sumunod sa atin. Si Ginoong Go ay nakasandal sa tungkod. May humahawak sa kanya. At umupo rin sa pinakaunang upuan sa entablado. Iyon ang pinakagalang na pwesto sa nayon. Kahit gaano pa katigas si Zhao Deqiang, hindi na rin nila magawang magyabang sa harap niya. Nakita niya ako. May bahid ng matinding galit sa mata ni Zhao Deqiang. Pagkatapos ay kinuha niya ang megaphone at naglinis ng lalamunan. Nagsigaw ng malakas. Mga kasapi, ang pulong na ito ay para sa upang talakayin ang isang kahihiyan sa ating nayon. Ang Zhao family village natin ay palaging isang lugar na tapat sa pagtatrabaho. Ngunit may dala itong nakakatakot na presensya. Yung mga kabataan ay talagang napahinto. Hawak-hawak ko si Anan at unti-unti kaming umakyat sa entablado. Ang tingin ko'y malamig na tumawid kay Zhao Deqiang. Ginoong Zhao, hindi dapat basta-basta magsalita. Sinasabi mong dinukot ko ang bata. Sinasabi mong may ebidensya ako sa pang-aabuso. Basta-basta na lang na gusto mo akong siraan. Ganyan ka lang bilang kapitan ng baryo. Ebidensya. Siyempre may ebidensya ako. Humagikik si Zhao Deqiang. Sumigaw siya patungo sa mga tao sa ibaba. Qiaoyun, pakitawag ka dito. Sa harap ng buong nayon.
Sabihin mo ang lahat ng ginawa sa'yo ng hayop na ito. Huwag kang matakot, may mga tao sa nayon na tutulong sa'yo. Naghiwalay ang masa. Si Sun Qiaoyun ay nakayuko. Umiiyak at naglalakad papunta sa harap. Nakasuot siya ng lumang damit na may mga patch. Ang kanyang buhok ay magulo. Namumula ang mga mata. Mukhang labis na naapi siya nang umakyat sa entablado. Itinuro niya ako. Sumigaw siya na parang umiiyak. Yuanzai, ilang araw na ang nakalipas bumalik ako sa bahay ng nanay. Nakaharap ko siya sa gitna ng daan. Hinawakan niya ako. Kinuha pa ang aking bagong silang na anak na babae. May marka ng palad sa bewang ng anak ko. Yung batang dinala niya ay akin. Nagulantang ang lahat sa ibaba. Biglang nagbago ang tingin nila sa akin. Tinitignan ako ni Zhao Deqiang na may pagmamalaki. Parang sigurado na siyang mananalo. Wala ka nang masasabing iba, Yuanzai. Nandyan ang mga testigo at ebidensya. Gusto mo pang magpaliwanag? Tumingin ako kay Sun Qiaoyun. Bigla akong ngumiti. Dahan-dahan kong binuksan ang kumot ni Anan. Nakita ang malinaw na marka ng palad sa likod ng bata. Pagkatapos ay tumingin ako kay Sun Qiaoyun. Ang boses ko ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Sun Qiaoyun, sinasabi mong anak mo ang batang ito. Anong oras ipinanganak ang batang ito? Gaano kabigat nang siya ay ipinanganak? May bakuna bang marka sa kaliwang braso? Sanay ba siyang sumuso sa kaliwa o sa kanan? Ang sunod-sunod na tanong ay nagpalito kay Sun Qiaoyun. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay tila walang kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Matagal na hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Hindi naman siya nag-alaga ng bata ng ilang araw. Paano niya malalaman ang mga detalye na ito? Hindi makasagot. Nakangisi ako ng malamig. Tumingin ako kay Zhao Deqiang. Mas mabuti pang hayaan si Kapitan Zhao na sumagot para sa kanya. Sa katunayan, ang tunay na ama ng batang ito ay hindi iba kundi siya. Ikaw si Zhao Deqiang. Gino Zhao, ang punong bayan. Parang isang kidlat ang pahayag na ito. Biglang sumabog sa playground. Biglang naging tahimik ang buong lugar. Maging ang hininga mo ay naririnig. Handa nang umakyat at agawin ang ebidensyang hawak ni Gu Shui. Ngunit nung bahagyang kumilos siya, biglang pinukol ni Ko Daye ang tungkod sa lupa. Ding! Nayanig ang entablado. Tumayo ang matanda. Parang may baril ang tingin. Matibay niyang tinutukan si Zhao Deqiang. Zhao Deqiang, huminto ka dyan. Si Gu Shui ang kapitan ng militsya. Maaaring peke ang kanyang salaysay. Kagabi, pinayagan ko ang 2 miyembro ng milis na sumunod sa kanya. Yung mga sinasabi niyo sa loob ng bahay. Naririnig din nila sa labas. May sasabihin ka pa ba? Biglang nanlaki ang mata ni Zhao Deqiang. Nawawala ang kulay sa mukha niya. Sa pagkakataong iyon, biglang lumuhod si Sun Qiaoyun sa lupa. At walang tigil na nagpatira pa sa harap ng mga tao. Umiyak siya ng labis na sakit. Aaminin ko na lahat. Ang batang ito ay anak namin ni Zhao Deqiang. Pinilit niya ako. Sabi niya kung hindi ako susunod sa kanya, papatayin niya ako at ang bata. Noong mga nakaraang araw, pinapunta niya akong itapon ang anak para pakainin ang aso. Ayoko. Pero hindi ako makapangahas na hindi sumunod sa kanya. Sabi pa niya, basta maipasok lang si Yuanzi ngayon. Bibigyan niya ako ng 50 yuan. Para makalayo kami ng anak at magtago. Habang umiiyak mula sa kanyang dibdib, kinuha niya ang isang punit-punit na diary. Itataas sa itaas ng ulo. Nandito ang lahat ng mga bagay na isinulat niya para sa akin. At ang mga ipinagkait niyang puntos ng trabaho sa nayon sa mga nakaraang taon. Lahat ng mga tala ng pag-aangkin sa ari-arian ng kolektibo ay nandito. Ngayon, ito ay talagang nakakagulat. Tumingin si Zhao Deqiang sa talarawan. Nanghihina ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa mesa. Alam niyang tapos na siya. Sumabog ang mga tao sa ibaba. Ang mga sigaw ng pagmumura ay umabot sa langit. Sawang-sawa na ang mga tao sa nayon. Sa paboritismo at pang-aabala ni Zhao Deqiang. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Isang sabayang pagbabayad ng mga bagong galit at lumang sama. Mga itlog, bulok na dahon ng gulay at mga piraso ng lupa. Bumagsak na parang ulan sa entablado. Lahat ay bumagsak kay Zhao Deqiang. Hayop pati ang sariling pamangkin ay hindi pinatawad. Inalis ang kanyang barangay captain. Dinala siya sa istasyon ng pulis. Ibigay sa amin ang lahat ng perang nakuha niya sa mga nakaraang taon. Sa mga sandaling iyon, 2 jeep ng komunidad ang pumasok sa nayon. Diretso itong huminto sa harap ng tanggapan ng grupo. Kahapon, pinapunta ko si Gu Shui sa komunidad para iulat ang balita. Tungkol kay Zhao Deqiang at Sun Qiaoyun. At pati na rin ang tungkol sa kanyang pagnanakaw ng yaman ng grupo. Na lahat ay isiniwalat. Matagal nang nakarinig ang kalihim ng komunidad. Kaya't ngayon, nagdala siya ng tao. At sakto namang nahuli sila. Umakyat ang mga tauhan ng komunidad sa entablado. Hindi man lang tiningnan si Zhao Deqiang na nakahandusay sa lupa. Diretso siyang kumuha ng malaking megaphone at malakas na in-announce. Matapos ang pag-aaral ng komite ng bayan. Simula ngayon, itinatigil ang tungkulin ni Zhao Deqiang bilang punong bayan ng nayon ng Zhao. Dahil sa mga isyu sa kanyang pamumuhay. At mga isyu sa ekonomiya, isasagawa ang investigasyon. Agad na dalhin ang mga kaugnay na tao pabalik sa komite para sa interogasyon. 2 pulis ang lumapit.
Diretso niyang isinakay si Zhao Dechang ng mga posas. Si Zhao Dechang ay tila patay na. Dinala siya pababa ng mga tao. Nang dumaan siya sa tabi ko, bigla siyang tumingin pataas. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Lin Yuanzi, hindi kita palalampasin. Hawak ko si Anan. Tinitigan siya ng malamig. Zhao Dechang, mas mainam na isipin mo muna ang sarili mo. Kung kakayanin mong makalampas sa taon ng pagpapahirap. Sa nakaraang buhay, utang mo sa akin. Sa buhay na ito, nakuha ko na lahat pati na ang tubo. Dinala si Zhao Dechang palabas. Si Sun Qiaoyun ay dinala rin para gumawa ng tala. Ang mga tao sa pamilya Zhao ay isa-isang nakayuko. Sa mga panlalait ng buong nayon, nagtakbuhan silang may takot pauwi. Ang pulong na ito ay nagwakasa. Ganap na pagbagsak ni Zhao Dechang. At ako, si Lin Yuanzi, ay naging isang taong hinahangaan ng lahat sa nayon ng Zhao. Habang yakap-yakap si Anan pauwi, ang sikat ng araw ay mainit at nakakapagpasaya. Kinuha ni Wang Gilan si Anan, na nakangiti ng labis. Talaga namang napakagaling mo. Ngayon, hindi na magtatangkang mang-api sa atin ang pamilya Zhao. Si Lin Dihao ay tumayo ng tuwid din. Sa daan, maraming mga taga-baryo ang bumabati sa kanya. Tawagin mo siyang Tio Wanshon. Hindi pa siya naging ganito kaastig sa buong buhay niya. Pero alam ko sa puso ko, na simula pa lang ito. Matagal nang nakatayo ang pamilya Zhao sa nayon. Hindi sila basta-basta susuko. Ang tunay na laban ay nasa hinaharap pa. At si Anan na nasa mga bisig ko. Ang kanyang pagdating hindi lang binukol ang hiya ng Zhao family, kundi naging kahinaan ko na kailangang protektahan hanggang dulo ng buhay ko. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Zhao Dechang ay parang may pakpak. Sa isang araw lang, kumalat na sa mahigit 10 baryo sa paligid. Biglang naging katatawanan ang Zhao family sa buong bayan. Sa daan, lagi silang tinutukso at pinapahiya. Bilang pinuno ng Zhao family, galit at nagmamadali. Nang gabing iyon, nag-stroke siya at nahiga. Halos hindi na niya maigalaw ang isang bahagi ng katawan niya. Nakahiga lang sa kama at umawit-umwit. Hindi na makapagsalita. Wala nang pinanghahawakan ang Zhao family. Biglang nagkagulo-gulo na. Si Zhao Tiezu ay naghihintay pa rin sa county para sa hatol. Si Zhao Tijun at Zhao Tinyo, magkapatid na ito, ay naging ang tanging may kapangyarihan sa Zhao family na makapangyarihan. Pero ang dalawang ito, isang walang talino at may tapang. Isang matapang pero tuso. Lahat ng iniisip nila ay kung paano ako gantihan. Gantihan ang Zhao family. Matagal ko nang inasahan ang ganitong hakbang. Ang asong baliw ay napilitan sa sulok. Lalo lamang itong magiging baliw sa pagnatnat. Simula nang matapos ang malaking pulong. Pinagawa ko sa tatay ko na patibayin muli ang pader ng bakuran. Nagdagdag kami ng 2 hanay ng cactus sa tuktok ng pader. Bago matulog sa gabi, siniguro naming nakasarado ang pintuan ng bakuran at bahay. Ang 2 nakababatang kapatid ay nagpapalitan sa pagbabantay sa bakuran. Walang sinuman ang naglakas loob na magpabaya. Sinasabi rin sa akin ni Gu Shui, na nitong 2 araw, araw-araw nag-inuman ang mga Zhao. Nagsasagutan at nagmumurahan. Lahat ng sinasabi nila ay para patayin ka. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Sa gabi, iwasan mong lumabas hanggat maaari. Gagawin ko rin na ang mga sundalong milisya ay mag-ikot sa paligid ng bahay mo sa gabi. Pero hindi ko inasahan na ang mga tao sa pamilya Zhao ay ganito kawalang prinsipyo. Pati mga maruruming taktika ay ginagamit na. Noong araw ng insidente, madaling araw yon. Mga bandang 1:00 o 2:00. Natutulog na ang mga tao sa nayon. Pati mga aso ay tahimik na. Nasa gitna ako ng pagtulog. Biglang narinig ko ang mga tunog mula sa labas ng pader ng bakuran. Na tila mahina at hindi regular. Kasunod nito ay isang pigil na sigaw. Agad akong nagising. Kinuha ko ang bakal na pangsalo na inihanda na sa tabi ng higaan. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Itinagilid ko ang isang bahagi ng kurtina at tumingin sa labas. Nakita ko ang 2 anino na nakabitin sa pader ng bakuran. Natungo sa tinik sa ibabaw ng pader na umaatungal. May isang anino na nakalampas na sa loob ng bakuran. Mahina at palihim na naglalakad papunta sa pinto ng bahay. Sila Zhao Tinyu at Zhao Tijun. Nakangisi ako sa loob. Tiyak na dumating na sila. Hindi ako nagsalita. Umiti ako sa tatay ko sa loob ng kwarto. Si Lin Dihao ay matagal nang gising. Hawak ang panghukay sa kamay. Humihinga ng mabuti. Naghihintay na lumapit ang anino. Ang aninong iyon ay si Zhao Tinyu. Hawak niya ang isang kutsilyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Kakaumpisa pa lang niyang abutin ang kandado. Bigla kong binuksan ang pinto. Tumama ang bakal na pangpalo sa kanyang braso. May isang malakas na tunog. Ito ang tunog ng pagkabasag ng buto. Nagsalita si Zhao Tinyu ng isang sigaw na parang baboy na pinapatay. Nahulog ang kutsilyo sa lupa. Nakaunat ang buong katawan sa sakit sa lupa. Nagtutulakan sa lupa. Narinig ni Zhao Tijun sa pader ng bakuran ang ingay. Nataranta siya at halos mawala ng ulirat. Nais niyang tumalon mula sa pader at tumakbo. Ngunit nahatak ng cactus ang kanyang damit. Nahulog siya mula sa 2 metrong taas ng pader. Una ang kanyang mukha sa lupa. Nabasag ang kanyang mukha at puno ng dugo. Sa mga sandaling iyon, may narinig na nagmamadaling.
Mga hakbang at liwanag ng flashlight. Si Gu Shui ay kasama ang ilang milisya, na may dalang pamalo at tumakbo papunta. At aksidenteng natagpuan si Zhao Tijun na nakahiga sa lupa. Diretso silang lumapit at pinigilan siya sa lupa. Nahuli si Zhao Tijun na nagpasok sa bahay ng iba sa gitna ng gabi. At may dalang kutsilyo. Sumisigaw si Gu Shui. Inilawan ng flashlight ang bakuran. Nakita ang nakahiga sa lupa na humihiyaw na si Zhao Tijun. At ang kanyang kutsilyong nahulog sa lupa. Agad na bumigat ang kanyang mukha. Ayos lang. Nakikita kong sobra na kayo. Talagang hindi makatarungan ang pamilya ni Zhao. Nang madaling araw, pumasok sa bahay ng tao na may dalang kutsilyo. Sa tingin ko, sobra na kayo. Binuksan ng tatay ko ang gate. Si Wang Gilan ay may yakap na gising na si An-An. Ang dalawang kapatid na babae ay natatakot at namumutla. Tumingin sa mga kapatid na Zhao sa sahig. Nagalit at nanginginig ang buong katawan. Itong mga hayop na ito, talagang wala ng konsensya. Mahigpit na niyakap ni Wang Gilan si An-An. Ano bang ginawa ng pamilya namin sa inyo? Sa nakaraang buhay, pinahirapan niyo ang buong pamilya namin. Ngayon, gusto niyo pang ubusin kami. Nabigla rin ang mga kapitbahay sa paligid. Isang-isa silang nagdala ng mga lampara at tumakbo papunta rito. Sa ganitong sitwasyon, lahat ay maliwanag na. Tumingin sa lupa sa nabasag na braso ni Zhao Tinyu. At kay Zhao Tijun na nakadapa sa lupa. At sa dalawang nagniningning na kutsilyo. Biglang nagalit ang mga tao sa nayon. Talagang nababaliw na ang pamilya Zhao. Gusto na nilang pumatay. Kakalabas lang ni Zhao Deqiang. At naglakas loob na silang manghuthot. May batas pa ba? Nga. Ibigay sa komunidad. Diretso sa istasyon ng pulis. Ang mga ganitong tao ay dapat ikulong. Si Zhao Tijun ay pinipiga sa lupa. Nagmamatigas pa at nagmumura. Yuan Zai. Ikaw, daga sa kanal. Sinira mo ang pamilya Zhao. Kahit na maging multo ako, hindi kita patatawarin. Marami pang mga bulok na dahon at dumi. Ang tubig sa balon ay maitim na parang putik. Hindi talaga ito maiinom. Ang balon na ito ay hinukay ng mga tao sa nayon bilang pang-lifeline. Sa panahon ng matinding tagtuyot, lahat ng tao sa baryo umaasa lang sa balon na ito para sa tubig. Ngayon, ang tubig sa balon ay kontaminado na. Biglang nagpanik ang mga tao sa baryo. Pagdating ko sa tabi ng balon, nakapuno na ng tao. Lahat ay nakasimangot. Maraming sigaw at mura. Sino ba ang may gawa nito? Hindi ba't pinutol nito ang ating kabuhayan? Sa gitna ng matinding tagtuyot, ang tubig ay buhay. Nagbato ng dumi sa balon. Ito ay naglalagay sa panganib ng buhay ng buong nayon. Umupo ako sa tabi ng balon at tiningnan ang dumi sa tubig. Inamoy ko rin ang lasa ng tubig. Agad akong nakaintindi. Tumayo ako. Tumingin sa mga mamamayan na lumapit at malakas na nagsalita. Huwag kayong magpanik. Ang tubig ng balon ay nahaluan lamang ng dumi. Hindi ito nalason. Kailangan lamang linisin ang tubig ng balon. At lagyan ng apog para disimpektahin. 2 araw mula ngayon, magagamit na ulit ito. Pagkatapos kong magsalita, huminto ako sandali. Naging malamig ang aking tingin. Tiningnan ko ang ilang mga kamag-anak ng Zhao na nakatago sa tao. Tungkol sa kung sino ang gumawa nito. Alam ko sa aking isip. May alitan ng ating nayon sa balon na ito. Sana'y walang tubig na maiinom ang buong nayon natin. Maliban sa pamilya Zhao, wala nang iba. Pagkarinig ng salitang ito, biglang nagalit ang mga taga nayon. Dahil sa pamilya Zhao, na may mga kapatid na gumawa ng karumal-dumal na bagay sa gitna ng gabi. Lahat sila'y galit na galit sa pamilya Zhao. Ngayon, naglakas loob pa silang magtapo ng dumi sa pampublikong balon. Ito ay lumabag sa hangganan ng buong nayon. Ang mga hayop na ito ng pamilyang Zhao, talagang wala ng konsensya. Tara, hanapin sila. Pabayaran sila. Pagsabihan sila. Sa ilalim ng galit ng lahat. Dahil dito, ilang mga taga nayon ang may dalang pang-ukit at pang-ukit. Tumutuloy-tuloy na papunta sa Zhao's house. Hindi ako humarang. Gumawa ang Zhao ng isang bagay na ikinagalit ng lahat. Dapat silang magbayad ng halaga. Pagdating ko kasama si Gu Shui sa Zhao's house, nabuksan na ng mga residente ang pintuan ng bahay. Wasak na wasak ang mga gamit sa loob. Nagsiksikan sa sulok ang ilang babae ng Zhao. Umiiyak na nanginginig. Hinarang ko ang mga taga-baryo na gustong pumasok. Sumigaw ako. Tigil muna kayo. Ang pagwasak ng mga bagay ay hindi solusyon sa problema. Ang pinakamahalaga ngayon ay linisin ang balon. Para magkaroon ng tubig ang lahat. Ito ang ginawa ng pamilya Zhao. Dapat silang managot. Sa huli, sa ilalim ng pressure ng buong nayon, ang natitirang mga tao sa pamilya Zhao ay hindi lamang kailangang sagutin ang lahat ng gastos para sa paghuhukay ng balon at pagdidisimpekta. Kundi kailangan din nilang ibalik ng buo ang mga ari-arian ng kolektibo na inagaw ni Zhao Deqiang. May mga tao rin mula sa komunidad na tumutukoy sa kontaminasyon ng tubig sa balon. Muli silang nagsagawa ng investigasyon sa pamilya Zhao. Ang natitirang bahay ng pamilya Zhao ay naipangutang na sa nayon. Si Zhao Wankai ay nakahiga sa kama ng sakit. Hindi na nakahinga ng maayos. At sa gabing iyon ay pumanaw na siya. Ang pamilya Zhao na namayani sa Zhao Village sa loob ng dekada ay tuluyan nang nagkolapse. Hindi na makakabawi ng anumang bagyo.
Nang dumating ang balita, kasama ko ang tatay ko sa ilalim. Tinitingnan ang sitwasyon ng madilim na ilog sa kuweba. Si Lindihaw ay nakikinig sa kapalaran ng pamilyang Zhao. Umubo siya. Hindi siya nagsalita, kundi hinaplos ang aking balikat. Alam kong ang sama ng loob niya ay sa wakas ay naipahayag na. Ang malalim na galit mula sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, sa wakas ay makakabawi ako. Ang tubig sa madilim na ilog ay umaagos ng malakas. Ang malinaw na tubig ng ilog ay sumasalamin sa liwanag ng sulo. Ang mga isda sa ilog ay sabay-sabay na lumalangoy. Ang mga matabang anino ay biglang lumitaw sa tubig. Tinitingnan ko ang madilim na ilog na ito. Alam kong maliwanag sa aking isip. Ang paghihiganti ay unang hakbang lamang. Gagamitin ko ang lihim na ilog na ito upang dalhin ang aking pamilya sa panahon ng kakulangan. At mabuhay ng may dignidad. Tunay na pagbabago ng kapalaran. Na nalutas ang malaking suliranin ng pamilyang Zhao. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. At maayos na mapapangasiwaan ang lihim na ilog na ito. Noong nakaraang buhay ko, alam ko na ang matinding tagtuyot na ito ay magpapatuloy ng isang buong taon. Hanggang sa susunod na tag-init ay magkakaroon ng ulan. Sa taong ito, ang tubig at pagkain ang pinakamahalagang yaman. At ang aking underground na ilog ay isang walang katapusang kayamanan. Noong una, umaasa lang ako sa ilog. Ang mga ligaw na isda ay tahimik na bumibili sa itim na merkado para kumita. Pero hindi pa ito sapat. Malaki ang espasyo sa loob ng kuweba. Laging mainit at mahalumigmig. Maliban sa pagpapalaki ng isda, marami pang pwedeng gawin dito. Una kong dinala ang aking ama. Sa loob ng kalahating buwan, inayos namin ng maayos ang yungib. Gumamit kami ng mga bato sa tabi ng ilog. Nagtayo kami ng ilang mga fish pond para paghiwa-hiwalayin ang mga isda ayon sa laki. Ang malalaki ay itinatago para ibenta. Ang maliliit na isda ay espesyal na inaalagaan. Sa ganitong paraan, hindi kami mag-aalala na maubos ang isda. Maaari itong magpatuloy ng walang hanggan. Maliban sa isda, nakakita rin ako ng maraming koi at carp sa ilog na madilim. Pati na rin ilang softshell turtle. Lahat ay maingat na inaalagaan. Ito ay mga mamahaling bagay na mahirap mahanap sa lungsod. Pagkatapos ay naghanap din ako sa kuweba. Ng isang lugar na mataas, tuyot, at pantay ang lupa. Nagtayo ako ng isang mushroom farm. Noong 70s, bihira pa ang kabute. Sikat na mga hotel sa syudad at mga kantina sa pabrika ay nag-agawan. At saka, hindi piki ang kabute sa lupa. Basta may tubig at temperatura, pwedeng tumubo. Saktong bagay ito para sa pagtatanim sa mga kuweba. Pumunta ako sa bayan ng espesyal. Humingi ng tulong kay Lolo Kian. Nakakuha ako ng maraming balat ng bulaklak at sawdust. At mayroon ding mga kultura ng kabute. Matagal na akong nakipagtulungan kay Lao Kian. Matagal na nilang tinitingnan ako bilang yaman. Yung mga gusto ko, kahit anong gawin niya, kayang-kaya niyang makuha para sa akin. Hindi lang iyon. Nakipag-ayos din siya sa akin ng pangmatagalang kontrata sa supply. Lahat ng isda at kabute dito sa akin, tinatanggap niya. Ang presyo ay palaging mataas, hindi bumababa. Matapos itanim ang mga spores, hindi nagtagal ay tumubo na ang sariling mycelium. Lumabas ang mga malalambot at matatabang kabute. Lumalaki at tumataba. Nakakatuwang tingnan. Naaning ang unang ani ng kabute. Umabot na higit 200 kilo. Dinala sa bayan at agad na kinuha ni Lao Kian. Kumita ng mahigit 80 yuan. Hawak ni Lindihaw ang malaking pangkat. Nanginginig ang kanyang kamay. Nagtrabaho siya sa lupa sa buong buhay niya. Hindi siya kailanman nag-isip. Nasa mga kabute na tumutubo sa lupa. Makakakuha siya ng ganitong kalaking kita. Maliban sa industriya sa loob ng kuweba. Hindi rin ako tumitigil sa ibabaw ng lupa. Inililipat ko ang tubig mula sa ilog sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng isang kawayan na nakabaon, tahimik kong dinadala ito sa likod bahay na taniman. May patuloy na daloy ng tubig. Kahit gaano pa ka-dry ang panahon. Ang taniman sa likod bahay ay laging makapal at lunti-lunti. Kasama ang mga magulang ko, nagtatanim kami sa taniman. Ng mga gulay, labanos, sili at kamatis. At naglagay pa ng simpleng plastic na greenhouse. Nagtanim ng mga pipino at sitaw, mga gulay na hindi sa tamang panahon. Sa panahong ito na hindi sapat ang pagkain. Ang makakain ng sariwang dahon ng gulay sa taglamig ay talagang hindi mo maisip. Ang mga gulay namin ay para sa sarili naming pagkain. Ang natira ay lihim kong ibinenta sa bayan kay Lao Kian.